morning, Patty. Oh, it's a beautiful, brand new Friday dahil naku, dami nating reasons to celebrate. Which is? Number one, today's Friday. My Yay, favorite Friday. day dahil weekend. Number two, two? payday! Yan, favorite yan. Oo. And number three, it's Pag-ibig Day! Nako, marami po sa atin lahat tayo may puso di ba? So ayan, i-celebrate natin yan. Kaya pala ang ganda ng kulay mo ngayon. Nako, ayan, kasi mamaya po Yan. meron akong meeting sa King's Herbal Plus Ayun, may sales power. convention. For Kaya power. tinan mo, May convention ka ngayon? Oo, may convention Aba, ako. thanks, sir. May pa-convention ako ngayon. So, talaga Kasam, good morning po. Mamaya magkikita po tayo dyan at saka kay Jing. Ay, baka naman meron ka dyang sample ng mga pabango na... Ay, nako. Diba? Mamamahagi ako ng pabango. Ayan na, si Joy, number one. Number one si Joy kasi hindi siya mabango. Akala ko si Ryan yun, si Timboge. Si Ryan wala, si Wala Timboge. siya. Ay, hindi, Siyempre, bibigyan ko yung aking favorite cameraman. Siyempre, si Rex, si Boy, at si Rex. Joey na rin. Kasi si Joey, laging isputing. Isputing. Kasi Diba? in love yan eh. In Kanino? lavabo. Kanino? Di sa shoota niya. Ay, sino doon? Oy, pero tingnan mo, in fairness kay Joey, ayan yung pinaka parang hindi cameraman. Akala mo ga-anchor, Lagi nakapolo. Direct Jonathan, anong meron siya? Paano siya? Siyempre, may pandesal Naku, tayo, pati kaya ikaw, may dapat. pandesal ka lagi para sa akin. Sige, bibigyan rin kita ng pabango sa vulgar. Sa vulgar. Ayan. Ako, para maging mabango lagi ang Mahalo, ating yes, gising maganda. correct. Ang sabi mo, confidence. Confidence. Before you even speak. Correct, di ba? Dahil nga payday ngayon at saka Friday, di ba, Ricky? Kailangan masagana yung kain natin. Masagana ang ating almusal. Ikaw, nag-almusal ka ba? Ay, di ako nagkape ako. Pero kasi, nag-midnight snack ako ng alas 2 ng madaling araw. Ganun na rin yun. Alam mo Almusal kung na rin yun. Ano? Truffle mushroom pasta. Naku, Nakakain ako sa Bandehado. Bandehado. Oo, ang sarap. Grabe. Masarap. Uy, before I forget also, birthday ng aming messenger ni Marlon. Kaya mamaya may handa rin sa opisina. Aba? Oo, di ba? Aba, Marlon, baka naman. Baka naman. Baka i-message mo naman dito yung aming Ay, birthday din ng pinsan ko. Si Sino? Buji Kwek. Ayan, happy birthday. Ayan, happy birthday. O sa lahat po na nakikinig po sa amin at nanunood, samahan nyo kami ni Ricky Girl hanggang alas 10 ng umaga. Kailangan natin i-qualify na si Ricky ay Ricky Girl. Yes. Pasensya na po kayo pag umaga hindi pa ako nag-vocalize. Yung mga nakikinig sa inyong mga Kasi talentitan. yung mga iba, di ba, pag sabihin, si Ricky Matay po yung kasama ni Miss Patty. Yes, sir. Sir! Eh, lalo pa naman, hindi pa naka-warm up ang vocal cords ko. Oo. Medyo bedroom voice Kaya pa ako dahil, ngayon. ang tawag ko ngayon sa'yo, Ricky Girl. Thank you, di ba? Patty. Napaka, tweetums na tweetums. Ikaw ang tweetums nga. O ngayon sa kulay so ko. Sweet. Huwag kayong maloloko sa kulay. Okay, sa mga nakikinig po sa kanilang mga radyo, sa Radyo Agila 1062, magandang umaga po sa inyong lahat. At yung mga nanonood sa amin sa aming Facebook page, sa YouTube, sa kanilang cellphone, sa kanilang television set. Laptop. Good morning to you. O ito yung una nating pampaswabing balita, 'di ba? Umpisa natin. Kayo ba ay mahilig mag-bird watching? O kasi kung kayo po ay mahilig mag-bird watching, natagpuan ang isang Philippine Hawk Eagle na inasalba po ng DNR, ng Department of Environment and Natural Resources. Matapos po itong ma-rescue sa isang bukid po dyan sa Barangay Suklayin sa Baler, Aurora. Wow, O tingnan nyo kung kayo po ay nanonood sa amin. O tingnan mo yung Philippine Hawk Eagle na yan. So isang magsasaka, isang farmer po ang nakakita po sa agila na nanghihina siya. Kaya agad itong inireport sa DNR, no? At kaagad naman po nila inalagaan from Menro. Ang riniportan niya ay Menro. Tapos ang Menro nag-report po sa DNR. So matapos itong masuri at magamot, matagumpay itong pinakawalan muli sa kagubatan. So they have to set him free. Kasi, di ba yung mga ganyan, yung birds na ganyan, you cannot cage them. Kasi they need to fly. They need to spread their wings. Of course. Ayan. So ayon po sa DNR, mula 2021, meron na silang 15 na mga Hawk Eagles na na-rescue at na-rehabilitate
at ilan po sa kanila ay nakabalik na rin po sa kagubatan, sa wild. So mensahe po ng mga eksperto po na bawat agilang maililigtas ay malaking tulong yon para sa survival ng species. Kasi nga endangered species na yan eh. Iilan na lang yan. So, meron akong bagong natuto. ICYMI. Akala ko ICC, hindi ICI. Ako rin nga. Sabi ko, ano itong ICYMI? Si Obet, ha? Oo nga. It stands for, pinapa-Gen Z niya ako. In case you missed it, naka naman. HHWW. Ang alam ko lang HHWW holding hands while walking. Italy, ano? Italy. I trust and love you. Tapos marami yan, Japan. Japan. Ano ang Just Japan? always pray at night. Yan ang mga, nung ano natin. Yung panahon natin. Panahon natin. Benta kay Joy kasi hindi niya naabutan. Oh, BRB. Grabe naman. Ano? Be right back. Oh, BTW. By the way, ganun ha, unahan tayo. LMA, ay, Ano? LMAO. Ano? L? LMAO, lamaw. Ano yun? Laughing my out. Ay, hindi niyo Oh, alam yun. LOL. Yan ang kaya ko. Ayan, next. Okay, so ICYMI, in case you missed it, Ayun pala ang yun. Philippine Hawk Eagle ay endangered na at endemic, pero threatened dahil po sa deforestation at human disturbance. Nako, kaya talaga, pag kayo po ay nakakita ng mga ganyan, nako, i-report nyo kaagad yan sa DNR para po mapagaling at tapos maipakawala sa kagubatan. Lumipad na ulit ang Lumipad, agila. oo, At lumipad. tayo dito, lagi tayo may agila. Oo. Mata ng agila. O sige, Ricky, ikaw. Ito naman, Papi. ano? Bae ko sa Baler. Oh, sa Baler. Matagumpay na naibalik ang isang Philippine Hawk Eagle sa kagubatan. Sa kagubatan naman ng Digagit, Surigao del Norte. Ah. May nakumpirmang may aktibong pugad ng endangered May Philippine nest. Eagle. Oo. What is a pugad? Pugad is a nest. Very Oh. good. Okay. Na kailangan pangalagaan laban sa mga banta ng illegal logging at Ayan. saka hunting. Nako. Abay kamakailan na mataan sa ibabaw ng mga kagubatan doon ang isang Philippine Eagle na lumilipad habang may dalang pagkain para sa kanyang mga inakay. What is inakay? What is inakay? Babies, Babies. birdlings. Ah, okay. Tama. Birds. Oh. Binibigyan din ang kahalagahan ng habitat bilang isang critical na pugad at tirahan ng pagpaparami ng nanganganib na species na ito. Alam niyo po ba na ito kung saan kasi yan ng mga eksperto matapos ang Biodiversity Survey noong 2025, which was just last year. Yes. Magandang balita yan, di ba, Patty? Very good news yan talaga. Pero may bakit? banta. Ano? May banta. Ano yung banta? Banta, ilang daang metro lang daw kasi mula sa pugad. Nako, meron na italang illegal na logging. Nako, Charcoal production, land clearing, plantation expansion, at itong masama hunting. Naku, huwag niyong gagawing mga Yan. target po yung mga Philippine Eagles na yan. Oo. Mga aktibidad po yan na seryosong maglalagay sa panganib sa agila ha at sa tirahan nito. Kaya ang panawagan po ng eksperto, mas mahigpit sana maproteksyonan at isang community-based conservation ang gawin para mapangalagaan ang mahalagang breeding area ng ating national bird. Nako, kaya nga, okay, alagaan po natin ang ating kalikasan. O, ito Ricky naman, from Surigao del Norte pa rin tayo. This time naman po, punta naman tayo sa hindi agilang bida, kundi isang kalapati, dove. Wow. O, di ba? From big to small. From high to low. Okay, isa po, mailap na Mindanao bleeding heart dove ang nahuli po sa camera trap. O, hindi naman trap siya, pero camera. Na yan, ay ang ganda ng kulay. O, tingnan mo, Oo nga. napakakulay. Bleeding heart, swak ang na ganda swak. niya. Ang ganda, kawawa naman. So, hindi naman dahil talaga na... Design niya yan, ano? Design talaga niya yan. Hindi dahil, nagdudugo ang kanyang puso. So, hindi siya mag-celebrate this weekend. Kaya nga, oo. So, sinasabi po na mailap ang ibong ito, itong ang Mindanao Bleeding Heart Dove. Kaya laki tuwa po ng mga researchers na nakita ito sa isang camera. At masasabing maayos pa rin daw ang kanilang habitat. Tinawag po na Mindanao Bleeding Heart ang ibong yan dahil po sa agaw pansin na ang kulay pulang marka sa gitna po ng dibdib nila. Ang itsura niyan ay parang isang sugat na nagdudugo o bahid ng dugo.
Wow. Tingnan mo, cute-cute Wow, niya. Kung makikita niyo po sa inyong television, ang ganda-ganda. At salamat po sa team up ng Philippine Eagle Foundation, Pedro Surigao, LGU Menro at ang LGU Denro sa ilalim po ng BD Corridor Project na nagproprotekta po sa mga forests at wildlife habang tinutulungan din ang komunidad. So ayan ha, tinan mo ang ganda. Nako, mamaya may mga bata dyan, huhuli nila tapos ilalagay nila sa Sa cage nila, no? Wag ha, wag. Oo. Kasi again, oh, 'di ba, parang ano na rin 'yan, parang malapit na endangered species Pati na siya, rin 'yan. pati yung breeding Oo, naman. oo. Kasi nga, 'di ba, they were so happy nung Oo, nakuha nakita nila mo 'yan yan. sa camera kasi ibig sabihin, meron pa rin yung safe pa rin yung kanilang habitat. Sana mag-breed pa sila ng marami. Sana, no? oo. Ayan, ang Oo, ganda oo. naman yan. Okay, pero alam mo, natandaan ko yan, meron yan sa Negros eh. Ah, sa Negros? Sa Negros. So, hindi natin alam sana O, di mas hindi siya mapadami pa Mindanao. sa- Hindi siya Mindanao, Baka bleeding naman heart. ngayon nakita nila sa Mindanao. Magiging Visayas, bleeding heart. Oh, ito naman, Patrick. Okay. May ibon. Puro ibon tayo, Puro no? ibon, no? Wow. It's a bird eh. Yeah, bird It's a bird. It's a Happy plane. birthday. May ibon gusto ng Philippine flag. Oh. 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 Ha? Oh. May Oh. Philippine flag naman ang kulay at ganda. Anong Oh. kulay ng mga flag natin? Ang flag Red, white, blue with yellow. With yellow. Mm. Ito, karaniwan tawag sa kanila ay Ibong Adarna. Uy, di ba yan ang novel yan ni Florante? Ayan, di ba? Oh, di ba, Yan. Florante? Philippine folk literature Oh, yan. yes, oo. Ito nga ang bumunga sa mga bumisita sa Semirara Island matapos mamataan ang mailap na ibong ito. Grabe, Ganda, ang oh, ganda haba ng buntot kulay. niya. Ang ganda. Napakatingkad Oo. ng kulay niya. Oo. Sa malapitan, mas lalong namumukod tangi ang taglay nitong matingkad na kulay blue, red, and yellow, nakakulay nga ng ating national flag. Kaagad itong humakot ng papuri at paghanga mula sa netizens matapos ibahagi sa social media ang video ng naturang ibong. Ibong Adarna. Ang ganda naman Ang ganda yan. naman. Grabe. Nako. Talagang nature is so beautiful. Correct. It's That's the why we have to it's a protect it. canvas talaga. Yes, canvas of colors Yes. and textures. Yes. Okay, ang ating mga ibon ba, safe ba sila ngayong weekend na ito? Ano ang ating weather forecast this weekend? Supposedly, nung nagmo-monitor ako sa pag-asa kayo ng as of 5 a.m. As of 5 wala a.m., naman wow. tayong wala naman tayong monitor na Bagyo. bagyo na papasok for the next 5 days. Oh, Supposedly. 5 days lang. Oh. Pero may tatlong weather systems makakaapekto sa bansa. Magdadala ang shear line ng kalat-kalat na pag-ulan at isolated thunderstorms sa Bicol, Isabela, Quirino, Aurora, Quezon, Rizal, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon. Pinag-iingat po ang publiko sa posible lang naman na flash floods and landslides. Makakaapekto naman ang easterlies sa Visayas, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region, and Soc-Surgen ng pag-ulan and thunderstorms. Habang ang amihan ay magdadala ng maulap na kalangitan at mahihinang pag-ulan sa Metro Manila, Ilocos Region, Central Luzon, natitirang bahagi po ng Cordillera Administrative Region, natitirang bahagi ng Calabar Zone, gayon din sa Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, and Ifugao. At makakaranas po tayo, ito tumataas na nga ang temperatura Nako. natin. 30.2 po ang highest temperature. Umiinit Mamayang na. alauna, oo nga, ng hapon at lulubog ang araw. Mamayang, ito na, palit na palit. 6 p.m. Alas 6 ng gabi ang paglubog ng araw. Okay, because today is Friday, ayan na, ito na, binibigyan na namin kayo po ng abiso dahil po sa Martes, alam naman po natin, nagpapalit po ang presyo ng produktong petrolyo at ito po, asahan nyo po, nako, magtataas presyo po ng lahat ng mga produktong petrolyo. Asahan po na more or less, estimate pa lang ito, 10 centavos, ay wala yung stinger, wala, mahina. Ay, Okay. wala siyang chiching ngayon. Hindi pa yung chiching, yung busina. Chik, chik, chik. So, ayun, magtataas po ang gasolina, more or less po, ng 10 centavos hanggang 60 centavos. Ang gasolina po, 95 centavos hanggang 1 peso 54 centavos po. At ang kerosene po ay tataas po ng 25 centavos or hanggang 75 centavos. So, kung makikita nyo, medyo malawak pa yung yung mga estimate. So, sana, kasi nga 4 days trading pa lang. So, may trading pa ngayon at saka sa Monday. So, tignan natin po kung baka pa bumaba pa yan. Pero for sure, magtataas na, no? po ang At mga least ang produktong diesel mo petrol. ngayon hindi masyado mataas. Ha? Gasolina ngayon yung lumalaban po. Akala Oo pataas. nga, pero alam ko naman, di ba, pag lagi sinasabi nilang estimate, kunyari yan, Oo. 10 centavos to 60 centavos, pagdating ng Tuesday, sa 60 centavos sila Ayun na pumupunta. nga. Nako.
Doon sila sa mataas, never doon sa mababa. Sana yung pinakamababa. Kaya nga. Okay, ito na po ang ating super panalo news because it's Friday, payday weekend, and it's the month of hearts. Ayan, magpapawis ka naman, Ricky. O, para buto na lang matira sa'yo. Ay! Kung magpapawis tayo. Kung magpapawis matuto si Ricky, girl, wala nang matitirang balat. Buto po kayo maniwala, camera trick lang yan. At saka yung pa-black lang yan. Ayan. Okay, sa ating mga overweight. Ay, ano naman yung big boned? Mga Hindi. big boned. Yung mga malulusog. Ayan, tatawagin ko na lang mga malulusog. Yung mga cute. Yung mga Ay, cute. Di ba, Joy, samahan mo ko, ha? Malalaman. Malalaman. Hagabon. Oo, di ba? Mga pleasingly plump. We're so magpapawis politically tayo correct. po sa linggo dahil po, lalo na kung kayo po ay nakatira dito sa Quezon City kasi po, dinagsana naman po ang bonggang Sunday event ng Quezon City, itong Carefree Tomas Morato. Wow. Kasi they did this a few weeks galing. ago. It was very successful. So, ulitin. So, muling magbubukas po ang kalsada para sa mga couples, Ooh. sa mga pamilya, mga barkada na gusto po mag-enjoy ng weekend dyan po sa Tomas Morato. Di ba, ang Tomas Morato, famous dyan talaga, puro mga restaurant na masasarap, di Ayan ang ba? business district natin dito sa Quezon Correct, City. oo. So, naglaan talaga po ang Quezon City ng mga open spaces para mapakinabangan po ng mga cutizens. Mga cutizens, mga galing Quezon City. Mas mag-enjoy po ang mga bumisita dyan dahil tampok po ang mga proudly original products ng Quezon City. O yung Pop Quezon City. Kasama po dyan ang Quezon City Fresh Market na nagbigay po ng chance sa mga small businesses na maipakita at maibenta ang kanilang mga produkto sa mas maraming tao. O, very good idea yan, di ba? So dyan po sa Tomas Morato, sa linggo, ayan, kayong mga pamilya, mag-bonding po kayo dyan habang nag-walking, HHWW kayo. Ayan, diba? di ba? Titigil kayo dyan sa lahat ng mga pop-up stores. Bibili kayo ng Makakabusog yan, fish ano? balls, Ang sarap barbecue, milk tea, Diba? kape, Para sa fruit merkato, juice. no? Di ba? Oo, di ba? Ay, yan, mayroon pang laro yung mga bata. Ang buti naman, may Carlos days na ngayon. Dati sa Yes. BG sila may ganyan tuwing linggo. Oh, excuse sinasarado yung mga me, kasal. sa Pasig City, ba? man. Saturdays, hindi lang Sundays. Saturdays and Carles? Sundays. Carles? Yes, the whole Nagsasarado Emerald kayo? Avenue, yes. Dahil nga, yung buong street na yun Oo. sinasara, ginagawa pa yun, may mga nag-pickleball, may mga basketball, Ganon? may mga court, oo. Aba, ang galing naman ni Mayor Badminton, mo. yes. Tapos may mga nagbebenta ng mga pagkain, Oo. may mga nagbebenta ng drinks, tapos may narerentahan ka pang bicycles. Oh, what you think of us? Thinking of you. Today is Flashback Friday ba ito? Okay. Ito naman, Pati. Sige. Sa QC pa rin kung Oh. gusto niyo naman po na mas peaceful na weekend getaway with your fam-bam. A green space is just around the bend. Malapit lang yan sa Morato. Oh. So pwede from Morato, puntahan niyo to, Vertis North Rain Garden. Aha. Open po yan sa publiko, kaya kung gusto niyo naman na close to nature ang feels, yayain ang buong pamilya at tropa. Pwede mag-picnic diyan, pwede rin dali ng inyong fur babies, at bilang respeto sa ibang tao at kalikasan, bawal ang malakas na music, Ayun, bawal tama. mag-inuman. Yes. Ay ba, ito naman, kahit saan naman dapat, bawal magsugal. Oo. At dapat, huwag mag-iwan ng basura. Tsaka Correct. bawal for babies nyo, lagyan ng diaper. Diaper, oo. Diba? Or ilagay nyo sa nila, sa stroller nila. Stroller, correct. Or sa Oo. kanilang mga bags, di ba? Correct, oo. Bawal din ang skateboarding. Buti na lang, di tayo magsa-skateboard Oo. dyan. Cycling. Bawal Pero, rin. pinapayagan ang motorized. Syempre. Syempre Oo. naman. Ayan, PWD friendly siya. Bawal. Nakakatawa naman to. At syempre po, bawal lang mag-overnight dyan. Huwag kayong magdala ng inyong Baka magdala pa unan ng tent. May magdala pa ng tent dyan, nag-camping, oh. O, di Tapos ba? may mga lutuan na sila. Lutuan na sila, magbabarbecue Tapos na. magluluto ng kanilang mga damit. Dami, sasampay. oo. Ayan, Pero, gamitan. very maganda yan, no? Tinan mo talaga. People talaga now, talaga, back to nature. Sabi Back nga to nila, ang Gen Z nature. daw, siguro epekto rin ng Gen Z, ng kulturo nila. Oo. Mas gusto nila yung mga ganyan ngayon na Oo. gimmick. Correct. Hindi na parang yung mga naunang mga henerasyon. na mga gusto puro lumalabas. chug, 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 chug. Ikaw gusto mo chug, chug, chug? Hindi. Ako gusto ko ganyan. Chug, Ako chug, din, chug. gusto ko ganyan.
Yan, gusto ko manood mga K-drama, mga K-drama. Netflix, Correct, yan, habang correct. kumakain ng Oo. K-food. Ano bang, ay, mamaya, meron kang marami kang gimmick this weekend. Ako yung nakapag-chug-chug-chug sa ko. Oo, mag-ano to si Ricky mamaya. Up and away! Ayan, my naku, excited beautiful, ako. my beautiful balloon! Sama ka? Ayoko! Ako! Secret daw dahil surprise Surprise yun. yan. O, yan lang ang clue. Yan Ayan ang yung clue. clue, Oo. di ba? Saan ako Up pupunta? and away! Sa aeroplano ba ito? Is it a bird? Is it a plane? it's Ricky not. Girl! Ayan, FYI, balik tayo. Ang mga sige. terrace gardens niya sa Vertis North, rain garden ay may slope design na sumisip-sip din ng tubig ulan sa malaking tulong Ayun. para mapigilan ang pagbaba ng tubig sa park at kapaligiran. Para hindi nababaha. Ang ganda naman talaga, no? Oo, dapat talaga Sanctuary? gayahin ng maraming mga Tularan. LGU, tularan ng maraming mga LGU. Oo. Para nga, diba, people can go out, they can enjoy the sun, the wind, diba? diba? They can explore nature. Tapos Oo. fresh air. Fresh air, watch the sunrise or watch the sunset. Oo, wag lang moonlight kasi bawal bakit? matulog. Bawal matulog. Pero you can moon gaze moon muna. gazing yan. Di ba? Ako, Moon gazing. I love moon gazing. gazing. Ayan. Okay. At ito na. Chiching! Wala talaga. Absent yung stinger. Nako, walang sweldo. Ang ating audio man, ang ating spinner. Spinner pala, walang sweldo yan. Ito, chiching. Battle po sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Magandang balita ito. Nagsara po ang ating piso kontra dolyar sa lagang 58 pesos and 11 centavos. Ayan, lumakas, may paglakas po ng 18 sentimo ang ating piso kontra dolyar kumpara po sa naging palitan nung Miyerkules sa lagang 58 pesos and 29. So 58.11 yan, lumalakas ng piso, yay! Ito naman po ang ibang mga currency na palitan po kumpara po sa piso, sa Japan yen, 38 centavos, sa euro, 69 pesos and 32 centavos, Hong Kong dollar, 7 pesos 46 centavos, Saudi Real, 15 pesos at 57 centavos. Ito po, ang source namin ay Bangko Sentral ng Pilipinas. Ricky, 3 issues pa rin ang tatalakayin natin ngayong umaga maski na Friday payday. Siyempre, kailangan natin magpakitang gilas. Siyempre. Baka sakaling madagdagan ang ating sweldo. Malay mo, may chiching tayo extra bukas. Hello, President CRV. Magandang umaga po. Oo nga, CRV. Baka naman. Di ba sa'yo namin ni Papi, Oo di ba? nga, parang tayo lang natutuwa. Sana po natutuwa rin kayo. Pero ito, nakita mo ba yung feed ko ngayon? Ang daming aksidente nangyayari sa kalsada talaga. Correct. Kaya naman po, sa gitna naman kontrobersya, kung tama ba o naaabuso ang paggamit ng kasong reckless imprudence resulting in homicide, hihingi po tayo ng paliwanag kung ano nga ba ang tunay na basehan nito at paano nito napoprotektahan ang mga commuters. Makakasama po natin ngayon ang napakahusay at napakabait si Attorney Ariel Inton ng Lawyers for Commuter Safety and Protection upang talakayin ang issue ng reckless driving at ang tamang aplikasyon ng Article 365 ng Revised Penal Code. Kasi di ba ito yung tungkol, parang nag-react, maraming mga motorist nag-react kasi nga may isang estudyante na nahulog mula sa MRT station. Tapos, nung nahulog siya, isang driver, kumbaga, yun ang, doon naglanding sa kanya. Ang masaklap doon, yung driver, wala namang kasalanan, pero siya yung nakulong. Reckless driving. Buti na lang, may mga CCTV, tapos review, tapos nakita, wala naman talaga siyang kasalanan. Kung kayo was at the wrong place at the wrong time. Aksidente nga. Aksidente talaga. The father of the boy who plunged to his death, kumbaga, hindi na siya nagsampa ng kaso. So sabi nga ni James Deacon, we loosely use reckless and without realizing the consequences that it implies, no? So mamaya hihingi tayo ng impormasyon, hihingi tayo ng gabay kay Attorney Inton tungkol dyan. Ang issue number 2 naman natin, ito po, naglatag po ang Department of Agriculture ng Rice Import Technical Working Group o ang kanilang TWG upang mas maging data-driven daw at organisado ang pag-aangkat ng bigas. Layunin daw ito patatagin ang supply at pababain ang presyo habang pinoprotektahan naman daw ang ating mga magsasaka. So kasabay nito, pinag-aaralan din po ang panibagong price cap o yung MSRP sa imported rice
upang maiwasan po ang sobrang patong po sa merkado. At patuloy pa rin umiinit po ang issue ng agri-smuggling, kung saan nanawagan na po si Senator Kiko Pangilinan na ilantad na daw itong mga financier at mga sindikato na nasa likod nito. Di ba itong mga traders, sila yung nag-hoard para magkakaroon ng artificial na kakulangan, na di ba? shortage, no? Para lang maitaas nila yung mga presyo. So alamin po natin ang mga detalye ng mga isyong agrikultura. Siyempre, kakausapin po natin ang ating expert. Walang iba kundi si former Undersecretary Fermin Adriano ng Department of Ang Agriculture. pogi ni Yusek, ha? Tingnan mo, may flower, diba? pa-flower pa ang kanya. So yan ang issue number 2. Issue number 3, Ricky. Ikaw ba, nagkakaroon ka na ba ng sakit-sakit sa katawan? Hindi. Hindi, kasi naka-King's Herbal Power Plus ka. Pero alam ba kami mga kabataan ngayon? May mga pag-aaral na. Kami mga kabataan ngayon, maaga nang inaatake ng rayuma. Rayuma? Naku, yan yung mga sakit ng mga lolo at lola Diba? na rayuma. Kaya hindi ko maintindihan bakit minsan parang may rayuma ka, Char. Joke lang. Okay. Ayan, wala pa rin po akong rayuma hanggang ngayon, pero ang tawag po dito ay juvenile idiopathic arthritis. Alamin natin kung ano ang sakit na ito. Kasama po natin mamaya si Dr. Marjorie Isabel Chan, isang pediatric rheumatologist, Makati Medical Center. Ayan po siya. Ayan, Rayuma. Naku, juvenile rheumatologist. Wala ka pa rayuma? Wala pa. Excuse me, nakaka-high heels nga ako eh. Di ba? Yung mga rayuma, yung mga sakit ng mga lolo at lola, di ba? Naku, Neng, rayuma ako! Diba? Siguro pa-define natin kay Doc, ano talaga yung rayuma, no? Ano yung definition? Paano masabing rayuma talaga yun? Rayuma, arthritis. Baka growing pains kasi mga bata, may mga growing pains daw ang Ayan, mga bata baka rayuma dahil siguro kulang sa exercise, tapos siguro sa pagkain rin nila, no? 'di ba? So, alam po Okay. natin. So ayan, tatlong issues na tatalakayin po namin ni Ricky mamaya, kaya samahan nyo kami hanggang 10:00. At bago po kami mag-commercial break dahil nga sweldo day today. Nako, Yay! chiching-chiching. Nako, maraming natutuwa. Ito, madali lang ang aming question of the day. Ano yung mga bonggang pagkain po ang pagsasaluhin ninyo ngayong weekend? Pagsasaluhan. One more time. Anong mga bonggang pagkain ang pagsasaluhan ninyo ngayong weekend? Ikaw, may naisip ka na ba? Naisip ko na kung anong gusto kong kumain ng Chinese. Chinese! Di ba masarap ang Chinese? Next week, marami magcha-Chinese food. Oo, Chinese New Year. Pero sarap niyan. kagabi, alam mo yung dessert ko? Tikoy! Nagtikoy na Niluto ako. mo na yung tikoy mo? Oo, may nagpadala sa akin Oo. So sabi ko, sige nga, magluto ka nga ng konting tikoy. So nagtikoy na ako Ako tinitipid ko. Next week na talaga ako magtitikoy. Magtitikoy. Kasi yan ang aking isang tradition dahil ako ay semi-Chinese. Semi-Chinese. Ako, gusto ko Ikaw talaga. Chinese ka din, Yes, ano? that's why. Ito na tikoy na last night. Umpisahan ko na tonight hanggang Tuesday. Hanggang Tuesday. At syempre hanggang Magtitikoy pagkatapos. Alam mo, sarap ng tikoy. Ako rin. Anong flavor na gusto mo? Yung original. Original. Tapos Ako may yung itlog na brown. binating itlog, ano? Gusto ko yung brown. Kasi yung mas masarap matamis-tamis. yun. Tapos gusto ko yung medyo crispy. Ayun, Yung di ba sarap sa nun, egg crisp. kasi, Oo. gusto ko yung crispy. May mga iba kasi gusto nila yung parang hindi masyadong yung malambot lang. Ayoko, gusto ko yung crispy. Crispy Yung on the crunchy. outside, Ay, alam mo, chewy on the inside. Nakatikim ka na ba ng tikoy lumpia? Yes! Lumpiang tikoy, di ba? Yes! Yan, ang dami Kasi ng mga, nilalagyan pa nila minsan ng ube. Oo, tapos nilalagyan di pa ba? nila ng sesame seeds. Sesame seed. Tapos lalagyan rin ng sakto, saba. Pwede rin yan. Ang Okay. sarap. So Nako, 8:30 na. Mag-comment lamang po kayo sa aming Facebook account. Hanapin lang po ang Net25 News and Information at makibahagi sa aming talakayan online. Napakadali na question nga. Anong bonggang-bongga? Di ba? Na pagkain na pagsasaluhan ninyo ngayong payday weekend. At magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay niyo? Alas 8:31 na po ng umaga at ang oras na ito atid sa atin ng Memo Plus Gold. Makakalimutin ka na ba? Yung bag, cellphone o pinamili mo? Naiwan mo kung saan-saan? Sa school, nag-review para sa exam pero nalimutan mo na agad ang iyong pinag-aralan? Huwag tiisin ang pagiging malilimutin. Mag-Memo Plus Gold araw-araw. Ang Memo Plus Gold ay isang herbal supplement na gawa sa 100% pure and natural Bacopa monnieri na pagtibay sa clinical studies na makakatulong na pagbutihin ang memorya at concentration, pagbawas ng stress para laging focus at mentally alert. Memo Plus Gold. Iba ang brainy. Available sa mga butika, Mercury Drug, Shopee at Lazada.
Oras muli, alas 8:32 na po ng umaga. Silipin na natin po ang mga maiinit. Nagbabagang balita ngayong Payday Friday, February 13. Ang una nating headline, pampublikong konsultasyon tungkol sa mga panukalang batas laban sa political dynasty, sinimulan na ng Kamara. Yay! Actually, kung naisip ko dyan di ba? Oo, Taga-advocate talaga. ka dyan Samantala, 500 individual nais makibahagi sa kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Duterte bilang mga biktima. At Senator sa JV Ejercito, Raffy Tulfo, isinusulong na mapalitan si Chinese Ambassador Jing Quan. Lacson, nangangailangan ng 11 lagda mula sa mga senador para sa Blue Ribbon Committee report tungkol sa flood control scandal. At para sa ating world news, Taiwanese President na si Lai Ching-te nagbabalang isusunod ng China at ang Pilipinas at iba pang bansa sa rehiyon. Oras na makuha nito ang Taiwan. Grabe naman Nako. yan. Samantala, vlogger sa Palawan, nasawi sa Devil Crab, kilalang wildlife rescuer sa Mindanao, pumanaw naman sa tuklaw ng King Cobra. Nako. At para sa ating showbiz pasilip, Paolo Avellino, ipinadampot ang mga stalker na nakuhaan siya at ang kanyang. Nalakay po ang iba't ibang nakabinbing mga anti-political dynasty bill. Kabilang po ang House Bill 6771 na inihain ni Speaker Bogie D. Kasama po si House Majority Leader Sandro Marcos. Layo nitong ipatupad ang polisiya sa 1987 Constitution tungkol sa mga political dynasty sa pamamagitan ng paglilinaw kung ano-anong mga relasyong pampamilya ang ipagbabawal na sabay humawak ng posisyon at sa pagtatakda ng mga limitasyon sa paghahawak ng isang hinalal na posisyon. Sa isang video message, tiniyak po ni Speaker of the House Faustino D. III na magiging bukas at tunay ang pampublikong dialogo para dito. Narito po ang pahayag ni Speaker Faustino D. III. Alam po namin na kasama ang isyung ito ang iba't ibang mga pananaw, karanasan at saloobin. Kaya't hindi po kami narito upang magtakda ng pasya. Narito po kami upang makinig, bukas ang kapulungan sa lahat ng tinig mula Luzon, Visayas at Mindanao, sa mga sumusuporta, sa mga may mga pangamba, at sa mga nagnanais ng magsusing pag-unawa sa panukalang ito. Ang malinaw po, seryoso ang kapulungan na isulong at ipasa ang isang makatarungan, makabuluhan at makataong anti-political dynasty. Tinig po yan ni Speaker of the House, Faustino D. III. Hindi naman po kontento ang nasa 31 business groups at civil society organization sa mga sinusulong na panukala laban sa mga political dynasty. Sa isang joint statement, tinukoy po ng naturang mga grupo ang House Bill 6771. Sa katotohanan, anila, ay pro-dynasty pa rin ang naturang panukala dahil pinapayagan nito ang succession, switching, substitution at rotation sa mga magkakamag-anak. Nakikita nila na nasa ganitong sistema, mananatili pa rin ang monopolya sa iilang pamilya sa politika. Kabilang po sa mga grupo na naghayag ng duda sa mga panukala ang Makati Business Club, Management Association of the Philippines, Philippine Chamber of Commerce and Industry, ang Philippine Institute of Certified Public Accountants at marami pang iba. Pinapanukala nila ang mga probisyon na nagbabawal sa magkakamag-anak na hanggang 4th degree of consanguinity at affinity na tumakbo ng sabay-sabay o magkakasunod na humawak sa inihalal na posisyon. Kailangan rin nila ng malinaw na pagbabawal sa substitution, rotation at position switching. Isinusulong rin nila ang pagkakaroon ng mandatory cooling off period na katumbas ng isang full electoral cycle para mapigilan ang walang katapusang pagpapasahan ng posisyon ng mga magkakamag-anak. Sakaling hindi nila makapagpasa ang Kongreso ng tunay na anti-dynasty law, dapat gamitin po ng taong bayan ang karapatan nila sa ilalim ng konstitusyon na magpapasa ng batas sa pamamagitan ng People's Initiative. Kung ako, ang Kamara de Representantes,
susundin ko na lang yung 31 business and civil organization groups kung anong gusto nila. Because that means to say, that's the voice of the people. Tama, no? Ang Parang, dami ni, Ang oh. dami na who's supporting it, di ba? So they shouldn't, skirt around it. Just go straight to the point and just listen. You don't even need to do these consultative meetings. Just listen na lang to these 31 groups. That's the voice of the people. At If saka you truly iba-ibang want sector reform. eh. Correct. Kaya Diba? nga, di ba? So you have from the business sector, you have the civil groups, you have mga management groups. Kaya dapat yun na lang. Imbes na mag-consultative, Ikot-ikot pa, no? iikot pa, gagastos pa ang pera ng gobyerno. Kausapin nyo na lang itong 31 groups na ito. O, di ba? Teka na, do you think it's realistic? Parang, Well, sabi- if the president wants a legacy, di ba, ito na lang ang Baka mga ito na yan. low-hanging fruits. Oo kasi nga. yung mga big-hanging fruits, Parang wala pa, na. di ba? Oo. December 25, may makukulong. Atsaan. Tandaan. Sabi nga nila, February na, pero, araw na ng pag-ibig, wala pa rin. Tandaan, ilang buwan na lang, sona na naman. So, na ano naman. kayo i-report Kaya nga, ng ating mag-iisang Pangulo? taon, di ba? So, malay mo naman. Somebody nga made the count parang 200 plus days na since he said that So talagang wala pa nangyayari. So ako, mga low-hanging fruits, mas makakatipid. Just na lang adapt everything what these civil groups recommended. At saka ang dami na talaga kahit mga senador nga nanggaling sa Dinesia, sila mismo, like you, like most of us in the Philippines, ayaw na ng dynasty Correct. talaga. No? Nakakasuka na. Iba naman sana. Sabi nga nila, ang dami-dami milyong Pilipino. 112 million tayo, Diba? kayo lang bang magagaling? Exactly. Bigyan naman natin ng pagkakataon yung iba na makapagsilbi. Correct, Diba? correct, Makapagpagkitang gilas. Correct. Ito naman po. Nirerepaso na ng pre-trial chamber ng International Criminal Court o ICC ang aplikasyon ng nasa 500 pang individual na nais makibahagi sa kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Base po sa isang 4 na pahinang dokumento na may petsang February 9, nagsumite ang pre-trial chamber 1 ng karagdagang 200 at 27 aplikasyon na binubuo ng 500 individuals na nais kilalanin bilang mga biktima. Kabilang sa kanila ang mga naapektuhan pero sa hindi direktang paraan ng drug war ni Duterte. Nitong nakaraang buwan, inotorisa ng pre-trial chamber 1 ang partisipasyon ng inisyal na batch ng 39 na biktima. Samantala, ipinadidiskwalipika ng kampo ni Duterte sa pre-trial chamber ng International Criminal Court ang mga external legal representatives ng mga biktima dahil nga daw sa conflict of interest. Sa isang 11 pahinang request letter na nakapetsang February 11, hiniling ni defense lawyer Nicholas Kaufman sa pre-trial chamber na ipabawi sa registry ang appointment ng mga external legal representatives. Tinukoy nila ang mga abogadong sina Joel Butuyan, Gilbert Andres at Nicolina Acaina. Hindi na isa publiko ang mga detaling sumusuporta sa hiling ni Kaufman. Samantala sa February 23, magsisimula na po ang 4 na araw na confirmation of charges hearing. Inaasahang dadalo ang dating Pangulo rito. Sa ibang balita naman po, nais po ni Senator J.V. Ejercito at Raffy Tulfo napapalitan si Chinese Ambassador Jing Quan na isinalarawan nila na masyadong palaban. Naniniwala ang dalawang senador na maaring makatulong ang isang bagong ambassador na pahupain ang tensyon sa pagitan po ng Pilipinas at China. Lumala ang sitwasyon matapos po labanan ng Chinese Embassy ang resolusyon na inilabas ng Senado na bumabatikos sa mga opisyal ng China. Nauna naman pong binatikos ng mga naturang opisyal ang ilang senador at si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Jay Tariela, dahil sa mga naging pahayag din ito. Tinukoy po ni Senator Ejercito na nitong lang Disyembre dumating sa bansa si Jing Quan pero masyado anya na itong palaban. Sinabi naman ni Senator Tulfo na masyadong agresibo at sensitibo si Jing Quan kumpara po sa pinalitan nito na si Wang Xilian. Bagamat hindi lumagda sa resolusyon ng Senado, pinanigan naman po ni Senator Robin Hood Padilla, sina Tulfo at Ejercito sa panawagan nila para sa pagkakaroon po ng bagong Chinese ambassador. Sinigundahan din, anya, ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos na dapat maging matatag pero diplomatiko ang Pilipinas sa pakikitungo nito sa China. Sinabi naman po ni Senate President Vicente Sotto III na ayaw na niyang makitungo sa Chinese Embassy. Samantala, ibinunuyag ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na nakipagpulong siya kay Chinese Ambassador Jing Quan na tungkol sa pagpapahupa ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China.
Nilinaw naman po ni Secretary John Vic na hindi nila tinalakay ang mga issue sa teritoryo. Sa isang social media post, kinunpirma rin po ng Chinese Embassy ang nangyaring pulong kasama si Remulla. Aba, kung 2 months pa lang nga, no? Tapos masyado Dami pong, ng kaaway. Kaaway. O, di ba Oo. dapat pag ikaw ay Diplomat. ikaw ay isang diplomat, lalo na ambassador, Yes. parang dapat, di ba, yung mo, para kang si Mr. Switzerland, yung wala kang kinakampihan, neutral Oo. ka, tapos laging mahinaon. Tama, Ito, oo. palaban. Galit. Oo. Parang galit sa mundo. Ibang school yata ang pinuntahan niya for diplomacy. Oras! Alas 8:43 na po ng umaga. Sa aming pagbabalik, kaya makakausap na po natin si Attorney Ariel Inton mula po sa Lawyers for Commuters Safety and Protection. Sa pagbabalik po yan ng ASPN. Ano sa palagay niyo? Oras! Alas 8:45 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya si Attorney Ariel Inton mula po sa Lawyers for Commuters Safety and Protection. Magandang umaga po, Attorney Ariel. Welcome back po sa ASPN. Happy Friday to you. Good morning, attorney. Apo, good morning po. Okay. Good morning, Ma'am Pat, Ma'am Ricky, at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Good morning. Okay, Attorney Ariel, kami po ay napatawag dahil po nag-viral itong nangyari po sa isang driver na marami nga nagsabi he was there at the wrong place at the wrong time nung nahulog isang estudyante mula po sa LRT 1 station at bumagsak po sa kanyang sasakyan. Sa kanyang harap. Oo. At unfortunately siya po ay kinulong at buti na lang naglabas po ng nag-sign po ng manifesto yung tatay ng estudyante na hindi siya sasampan ng kaso laban nga dito sa driver. So, ito po, si James Deacon, who's a very vocal motorist, sabi niya masyadong loosely ginagamit ang word reckless driving. So, maybe you can help us understand kailan ba itong ginagamit yung reckless driving? Ito nga, kasalanan ba yun? He was there at the wrong place at the wrong time. Iba naman yung reckless driving na ikaw ay nakainom, nakapatay ka ng tao, nakasagasa. So, parang dalawang ibang sitwasyon, yet yung titulo, The same. The same. Oo. So, attorney, dahil ikaw ay isang batikan na abogado, ikaw na magkwento sa amin. Hindi naman po. Ikwento mo sa Pero amin. yung una dito muna sa nag-viral, no? I agree, he was there at the wrong time, at the wrong place. Dahil sino ba mag-aakala na may mag-suicide, allegedly nag-suicide, Oo. dyan sa MRT, di ba? Opo. At tatalon at nandun siya sa harap. Okay. Now, ang mga set natin ng mga netizens ay nangagalit na wala, kitang-kita naman na walang kasalanan. Bakit ikukulong yan, gano'n. Correct. Well, una, it is not for the police officers to determine the guilt of the driver. No? All that they have to do is to investigate. Okay. Ngayon, sa kanilang investigasyon, natural, iimbitahan yung driver. Ang problema, ma'am, with all due respect, kung sino man yung Quezon City Police District na nagsalita, at kinote siya ng media, the media quoted her, na maaari siyang sampahan ng reckless imprudence. Maaring sampahan. Parang gano'n, no? Oo. Doon po nagkaroon ng problema. No? It would have been different if the statement was, we invited the driver for some questioning. Yan, gano'n na lang. That will help the investigation. Okay na yun. Okay. Ngayon, yung reckless imprudence, sabi nga ni Sir James Dickens, loosely. Okay. Yun sa LTO po, maraming beses, no? Ngayon, na ginagamit nila yung recklessness, alleged na isang driver, para mag-suspend or mag-revoke ng lisensya. Yes. No? At ang kanila pong pinaghuhugutan noon is if you are reckless, you are an improper driver. No? Okay. Kaya, if you are an improper driver and having a driver's license is a privilege, then LTO may revoke. Ngayon, I agree with Mr. Dickens na masyadong hinihila yung alleged recklessness ng driver to revoke the license. Okay. No? Oo. Masyadong na-i-stretch yun.
in so doing na marami po nawawala na lang ng hanap buhay. I have several cases in my law office Oo. na ganon. Oo. Na masyadong loose ang kanilang determination ng recklessness at isasaksak sila sa improper driver Correct. para matanggalan ng lisensya. Oo. Ngayon, that's one aspect. No, kailangan sina-challenge talaga yan eh, yung findings ng LTO para magkaroon tayo ng decision sa Estado nun. Oh. Now let's go back to the nangyari ni nag-viral. Pinag-viral, no, bakit inimbestigahan ng police? I watched the video. Yeah. Nakita ko na talaga naman kapag yung video lang yun ang titingnan mo, abay, walang recklessness yung driver. driver. Kasi nobody can foresee that. Oo nga. Nobody can foresee that. Saka yun, whether he can avoid that, abay, napakahirap i-avoid yun. In a matter Nakita mo of nag-swerve that siya. time That's na right. less than a second. So, doon pa lang, matidismiss yung kaso. Ngayon, Oo. pwede bang i-dismiss ng polisyon? Ito po. No, ito ang yung investigador, hindi siya pwede mag-dismiss. Pero may option sila whether to file it or not. Ngayon, para safe sila, nag-affidavit yung magulang ng anak na hindi na siya kakasuhan. Para safe. Oo. Para safe. Pero option pa rin nila yun. Oo. No? Ngayon, kung sakaling sinampa nila sa sa fiscal for inquest, Oo. no? At ang kaso ay reckless imprudence resulting to homicide. Oo. No? Abay, i-dismiss din ng fiscal yun I-dismiss. kasi Correct. andyan yung video, kitang-kita. Oo. No? Ang pino-point out lang ng ating mga netizens bakit kailangan mo pang i-detain? Bakit? Correct. Di ba ganon? Ikulong. Oo, Well, ikulong. it's really, ika nga, yun nga eh. Sa mga ganyang, kailangan yung call ng police importante. Yung Walang investigation. parang mahina yung judgment call. Yung he or Oo. she erred on the side of Dapat safety. hindi nila, dapat hindi nila pinatagal ng Ganun ganun katagal, katagal. Kasi correct. andyan na yung CCTV, andyan na yung Oo. In fact, kahit walang affidavit yun magulang, abay, kita-kita na walang kapabayaan. Pero yun nga, hindi sila ang pwede magando. What the police should have done is nag-file na kagad sila kung gusto nila na recommended nila na pagdating sa piskal na sir, piskal, wala tayong kaso. I-dismiss na. Oo. Para hindi sayang ang panahon. Correct. Oo. Pero naging masyadong maingat ang police. Because we cannot blame them, Yeah. Kasi may patay. Oo. So yun ang isang point doon. So you would see na doon sa recklessness, there are 2 points to consider. Yun sa LTO, yung recklessness for administrative cases, whether or not kailangan mong i-revoke o i-suspend yung lisensya, and itong mga criminal cases na tinatawag na reckless imprudence resulting to homicide, resulting to damage to property, etc. Dito sa criminal case, what is being punished there is not hindi yung sa patay, hindi, kasi homicide yun. But the reckless imprudent act, yun, pabaya ka. At hindi lang yung kapabayaan na simple, kundi reckless imprudence. You are so reckless. Ngayon, balik tayo sa video. Yung reckless ba yan doon? You could not avoid that. Not I, not you. I don't think that is unavoidable because that is na kaya niyang i-avoid yon at that point. Therefore, talagang dapat lang na-dismiss ng mas maaga. Okay. So sir, attorney, so do you think based on Article 365 at saka ito na nga pang-aabuso nga po dito sa term na reckless imprudence, do you think we already need a clearer definition? Kailangan po bang repasuhin po itong batas na to? Paano naman po ang mga halimbawa commuters, halimbawa at ibang motorista? How will it protect us? Ang tingin ko po bilang abogado, time-tested na yan eh. Yan provision na yan. 1930s, 1940s. Yun, lang talaga. Yung enforcement, yung how you apply the law. Sometimes,
you apply it with common sense. Oo. Na hindi, kitang-kita na nga yun. Ay, paano kung walang... Walang CCTV, let's paano say yun? It happened, yes. It happened during the 80s. Walang CCTV. Kaya, masasampahan siya ng kaso, makukulong siya, kailangan pa niya magpiyansa just to prove his innocence. Oo. Oh, so sir, you think, Diba? ito po, yung ating law enforcement ba, ano pa yung kailangan po nilang ayusin sa kanila bukod sa syempre, ano nga sabi ni attorney, anong term na ginamit yung common sense po, no? Ano po yung kailangan nilang gawin? Do they need to go through retraining po ba? Go back to school. Hindi naman po. Ako tingin ko kasi dalawang interview po yun na napakinggan ko galing sa QCPD. Yung pangalawa, I think he is an officer and probably he's a lawyer. Napaliwanag niya ng maganda na hindi po kinasuhan yung driver. Hindi po siya na dumaan sa inquest. Hindi po nag-inquest. Tama yun. Hindi na nila kinasuhan kasi nakita naman nila na yun nga, Walang walang kasalanan. reckless imprudent act. Saka, kaya ano lang ngayon, yung term kasing nakulong, yun ang naging problema, or maaring sampahan. Yung mga term na yan, yun ang nakagalit sa mga netizen. So, attorney, ito, ito ang katanungan ko. Yung paggamit ng reckless imprudence, you are in agreement with that. Yun nga lang, parang yan ang ginagamit na term for all. Reckless driving, reckless It imprudence. has been there in our revised penal code na neither one of us is born yet. Wala. So, time-tested na yan. Maraming Supreme Court decisions dyan. Puro yun ang kailangan, tingnan yun. Lalo na ngayon, mas may technology tayo, yung CCTV. Dati nga wala yan eh. Yes. Di ba? Paano kung kailangan pa nila ng witness, eyewitness. Ngayon may mga CCTV na tayo. Makikita mo na right then and there na walang recklessness to. Yun ang sinasabi ko na common sense can apply there na tingnan naman natin to, bakit natin i-detain pa to, aabalahin natin yung tao. Tapos, syempre, hindi naman abogado yung driver, matatakot yan. Na naku, wala naman akong kasalanan, bakit po ako makukulong? Correct. Hindi ko naman kasalanan na meron pong mahulog sa Hindi nga niya alam kung nag-suicide yun o hindi, di ba? So, So, yun yung nakikita natin. Kasi talaga si James Dicken, sabi nga niya talaga, hindi naman talaga dapat, justice isn't a template. It shouldn't be a one-size-fits-all. Na, di ba, yung isa na dahil lasing, kaya siya may nasagasaan, may napatay, ito naman talagang wrong place at the wrong time. Pero if ever, parehong magiging kaso. Alam niyo, kung may abogado lang po yung driver kaagad, mas madali na sasabihin ng abogado, kitang-kita mo naman, walang reckless imprudence. Ito po yung CCTV. Kaya lang, siguro, wala pong lawyer kaagad yung driver, kaya nagkagano. Pero will it affect the record of the driver or wala naman po yun? Kasi, di ba wala po. Wala. File. Walang yun. Walang naman kaso. siyang recklessness doon. Okay. Buti nga, hindi nag-announce yung LTO na i-revoke mo. Isususpend. Oo nga eh. I was going to say na naman, isususpend. Tapos bibisitahin yung bahay. Mahilig sila sa ganyan. Attorney, Alam nyo, yun pong itong, if I may add, ma'am, yung pong nangyaring to, ewan ko, I'm not privy to the investigation of the Quezon City Police District, but there are some questions I would like to ask. Number one, why center on the investigation of the driver? Bakit hindi tayo umakyat? Tingnan natin, paano yun? Tumalong ba yun? May tumulak? Correct. Correct. Bakit dun kaagad nakasentro? Why did the investigation did not include those people upstairs? Yes. Kasi ano ba chances ng mag-suicide saka itinulak? Sa di ba? So, hindi na-include yun. I'm sorry, but I'm not privy. Probably, QCPD will bear me out kung talagang na-include nila yan. Pero, sinentro nila masyado sa driver. At tingin ko, kaya sila sumento doon. Kasi tinitingnan nila na kung yung
lumagapak yung tao, buhay pa at saka siya nasagasaan. Baka yun at tinitingnan nila. Nako, oo. Mali, no? Mali. Attorney mo I agree with you. Oh, parang parang kapareho kami ni attorney, mahilig kami manood ng mga crime Crime, investigation. oo. Kasi nga yan po, 'di ba, sa Amerika kung sa ibang bansa yan nangyari, parang iba yung magiging Iba yung atake slant, nila. ng diba? investigation. Oo. 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 Ano po sa tingin nyo, how do other countries handle po mga instances like this? At saka ano po sa tingin nyo, pwede nating i-replicate aside from a stronger enforcement? Hindi na expand yung investigation. I don't know. Kaya nga ako yung nag-sorry kagad as we speak. Na baka naman in-include nila yun kasi DOTR came out with a statement na meron yata silang administrative investigation doon. Pero ang sa atin, yun sa investigasyon ng police ang center natin, was it included? Where the security guards asked statements. Saka yung at that time, sino yung mga tao sa taas? There are several passengers there. Maraming tao doon. Wala bang witness? May CCTV ba doon? O, hindi natin alam. At yun, prior to that, yung bang taong yun tumalon kaagad? Oo. Or it took time for him to decide whether to commit jump. suicide or Yeah, not? yeah, Naglalakad lang ba siya doon? Is there something suspicious sa mga action niya at that time na it could have been prevented kung ikaw ay gwardiya at nakita mo na kanina pa to 30 minutos na to, kalakad-lakad. Bakit? Anong plano nito, di ba? Meron bang ganon? Na-investigahan ba yung mga ganyang bagay so that we can have a more na-expand natin yung investigation. So you think, Yun ang attorney, it's more of the wala. negligence on the part of the police or just purely ignorance of the I don't know, enforcement of the ma'am. law? I don't know. I really don't know. Or I cannot say. Okay. I cannot say. Kaya lang, kung nakita sana, the police officers went up, may CCTV ba dito? Sino yung gwardiya dito? O at that time, may nakita mo dito? Kasi tumalong ba siya kagad? Or doon lang siya nag-isip mag-suicide? And it took him time to do that. It could have been prevented kung nakita ng mga gwardiya o mga tao na, sir, kanina pa po yan, palakad-lakad. O di ba? Okay, the reason I'm asking also, Attorney Ariel, the reason I'm asking also kasi ilagay po natin yung sitwasyon natin dun sa posisyon ng driver, no? Siyempre, yung nabagsakan ka na ng tao, di ba? Nakakatroma na yun. Trauma na yun, Oo, tapos, di ba? tapos kakasuhan ka pa, ikukulong ka pa, iba-viral ka pa. Ito po, halimbawa, ano naman yung protection ko nga? Like I asked a while ago, may protection naman po ba para sa amin? Halimbawa, ito, nagawa na sa akin to. I think I was unjustly crucified, kumbaga, di ba? Meron po bang accountability naman po yung law enforcement? Kasi pwede po ba ako mag-file ng daños perwisyo? Pwede po siyang mag-file. Pero gusto mo ba talaga Siyempre, hindi tapos maperwisyo? na, di ba? Gusto ko na. Pwede Gusto siya ko magsampa matapos. against dun sa handling ng investigation kung gusto niya. Saka, is it a compensatory damage sa kanya, sa nangyari? Walang ganyan sa Pilipinas. Wala. Correct, ano? correct. Hindi, ano yan. Perwisyo lang yan. Ay, kaya pala sa Amerika, mas sila, mas Yan ang masigasig dapat, sila yan siguro ang mag-file. dapat pag-aralan ng ating mga legislators sa mga ganitong kaso. Yung mga wrongfully prosecuted, mga ganyan. Yes. Oo. Yan. I agree. Nako, sige, Attorney Ariel Hinton, aasa kami sa iyo na ikaw ay paglalaban mo talaga yung mga karapatan ng mga commuters, tapos mabago nga itong mga polisiya na panuhan ng panikopong-kopong. Maraming salamat po, Attorney Ariel Hinton, ulit. Salamat po. Thank you, Maraming Attorney. salamat. Ayan po si Attorney Ariel Hinton mula po sa Lawyers for Commuters Safety and Protection. At ang oras, alas 9:03 na po ng umaga. Ricky, I want to share something with Please you. share away. With you and our viewers and listeners. With you Alam niyo ba na minsan, isang bango lang, sapat na po para tumaas ang kumpiyansa natin. Introducing Scents by Savalgar. A scent that speaks of elegance, strength, and quiet confidence. Hindi siya over ng agrikultura. Sa pagbabalik po ng ASPN. Sa palagay nyo? Oras, alas 9:06 na po ng umaga. At syempre, may maganda rin akong balita po para sa inyong lahat. Ngayon, ang love kahit malayo aba ay nakakarating na. Let Flash Express deliver what matters most this February. Get 23 pesos off on your first booking and start saving on your shipments today.
At ang oras muli, alas 9:07 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya ang ating suki. Basta usaping ang agrikultura, bigas, walang iba kung hindi si Ginoong Fermin Adriano. Dati po siyang Undersecretary po ng Department of Agriculture. Magandang umaga po, Sir Fermin. Welcome back po sa ASPN. Sir? Magandang umaga din po. Magandang umaga din po at Ricky. Good Oo. morning, Advance, sir. advance happy Valentine's sa inyo at sa inyong mga tagasunod. Ayan, same to you po. Sir Fermin, ito po, no, kaya kami po ay napatawag dahil po, hindi ko alam kung magandang balita po ito or long delayed dahil po nagsabi po si Secretary Kiko Chu Laurel, maggagawa daw siya ng isang technical working group para po talakayin ang rice importation, dapat daw mas data-driven na siya, strategically managed approach to balancing supply, prices, and farmer protection. At kasi po ang ating bansa daw ay papasok na naman daw ng baka magkakaroon ng kakulangan pagdating po sa bigas. Your reaction po dito po sa TWG na ibubuo ni Secretary Kiko Laurel? Overstudied na yung rice industry at rice policy. Oo. Yung data-driven kind of information sa sa agriculture. Ano pa yan naroon sa provision ng Agriculture and Fisheries Modernization Act o law noong 1997 pa, si Senator Angara pa ang naggano niyan. Okay. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nagagawa Kaya, alam na natin kung anong problema Oo. Kailangan na natin magkaroon tayo ng action. Not action. Let's come out with a strategy and based on that strategy or program, then we come out with the solutions, di ba? So, imbis I na... think TWG creating pa. Oo nga. So, Diba? imbis na Alam TWG... na natin yung problema Oo, so imbis na TWG, sa inyo po is parang action group na, parang task force Action plan, strategy, programa. Anong dapat gawin, di ba? So ano po ang yung suggestion, Ginoong Fermin? Ano mga dapat nilang gawin? Imbis na itong TWG, ano yung strategy po na dapat nilang sugpuin? Kami nag-study, unang-una, kinakailangan natin, katulad ng sinabi ng APMA, yung special zone for agricultural, dapat talaga identify mo na yung mga areas na favorable for rice farming or palay farming. Kasi kailangan mo ng irigasyon. Hindi kung saan-saan nagpa-farm tayo, kahit na sa marginal na rain-fed, ay nagtatanim tayo dyan, di ba? Kailangan concentrate natin, katulad ng Vietnam, doon sa Mekong River area, doon kinonsentrate nila yung rice farming, palay farming, at doon nila binuhos lahat yung subsidy o suporta ng gobyerno. Bakit? Kasi favorable areas to, you can have 2 or 3 planting season, season or cropping season, So mapapataas mo talaga yung productivity, that's one. Hindi yung ilalagay mo lahat yung ayuda sa lahat ng tao, kahit na nasa rain-fed area o ulan lang, lalagyan mo, talagang sayang yung mo. Dapat focus, unang-una yan. Ikalawa, kinakailangan mo talaga na palakihin yung pag-aralan mo ng agrarian reform kasi sinabi ko nga sa artikulo ko, ang average land size ng magsasaka ngayon ay less than a hectare. Oo nga. PSA data, 0.83 of a hectare, less than a hectare. So paano kung magkakaroon ng economies of scale yan? Yes. Paano ipapasok ang modernong mga farm machinery, drone, etc. Kung 0.83 lang ang hectare mo, there has to be a way of consolidating those lands. Correct. Para ginawa ng Vietnam at China. Para mapasok mo yung mga halimaw na ganyan pa. Halima. 1 hectare, pwede ba yun? Dapat yun ang programa mo. Land consolidation, etc. Ikatlo, kinakailangan mo para tumaas ang income na magpapalay. Hindi lang palay dapat ang tinatanim mo. In between the 2 cropping season, kailangan ka na magkaroon ng other crops na high value. Kasi pag palay lang talaga, mababa talaga ang presyo. Pag tinignan mo ng 30 years period, real price niya, hindi talaga tumataas. Kasi yan talaga ang objective ng gobyerno. Kasi staple food yan. Ayaw mo tumaas talaga yung presyo niyan, di ba? Correct. Di ba? Kasi sasama yung loob ng consumer ng mga botante, mas marami sila. So kinakailangan mo, kung gusto mong tumaas ang income ng palay farmer, in between the 2 planting season sa mga areas, kunyari magtanim ka ng
peanuts, Oh, munggo, Oo. etc. Oo. Yun, kikita sila mas malaki doon kaysa sa palay. Okay. Oh. Yun, alam na natin yun eh. Oo Di ba? nga, oo. Tapos ikaapat, alam din natin na may soil exhaustion na eh. May mga areas na kulang na ng pataba. Oo. Wala tayong soil micronutrient analysis Oo. na tinitingnan. Like halimbawa, may mga areas na ang problema mo, nitrogen deficiency. Kaya ang baba ng productivity. Kasi yung ayuda mo, limited lang yung binibigay mo na, na sako ng nitrogen, di ba? Kasi sa lahat eh. So dapat i-target mo. In other words, kailangan ng proper targeting. Yun ang dapat at iplano mo para korporasyon. If you want to increase productivity, sabi nila sa sabi nila, Agronomy 101, plant the right variety at the right time at the right place. Okay, Okay. sir. It's very interesting. No? Klaruhin lang po natin, because Vietnam and Thailand, talagang sila talaga yung parang peg na nga, kumbaga, no, when it comes to agriculture. So aside po from what you said, you mentioned a special zone for crops that they are doing, ano pa po yung mga best practices nila na pwede po nating i-replicate dito since we are, very much an agricultural nation? Sa Thailand kasi Ricky, mataas na yung size ng average farm size kasi marami nang umalis sa agrikultura, maliit ang population nila, 70 million sila. Tayo nasa 117 million. Mas malaki ng almost 2 times yung yung 2 times yung size ng Thailand. So, ibig sabihin tumataas ang kasi tumatanda. So naglalagay sila talaga ng mga maraming makina. Ang model talaga is Vietnam. Kasi yun lang talaga mababa, maliit yung kanilang land area at konti yung kanilang lupa, halos kasi laki natin ng Vietnam. Yun ang ginawa nila. So nag-regionalize sila. Kunyari, along the Mekong River na maraming tubig, etc. irrigation, rice yan. Paglabas sa ibang lugar, o coffee na yan, or cacao, or something like that. Kasi hindi, mahirap irrigate yun, mahal irrigate. Yeah. That's the kind of planning that you need to do to be able to, improve productivity. Tapos sinuportahan nila ng maraming research and development. Kasi kinakailangan mo ng new variety. Like kunyari yung may saltwater intrusion. That means you need a variety that can withstand salinity, yung salt, di ba? Oo. Yun, ganun yung role ng gobyerno. Ganun yung ginagawa lang. So, pag tinignan mo sa Vietnam, yung coffee business nila 10 years ago, 15 years ago, wala yan eh. But they invested heavily sa research. So, ang kanilang productivity doon per hectare is about 3,000 to 4,000 kilos. Tayo, pumapalo lang tayo ng 600 kilos per hectare. So, ganun eh. Kasi ang labanan ngayon, technology na. Correct, oo. Pero, Teknolohiya na. Oo. Ang labanan talaga para ma-increase mo yung productivity. At hindi mo siya ma-apply kung napakaliit ng lupa mo, di ba? Yeah. I was going to say nga rin, Sir Fermin, nakalimutan ko na kung sinong kausap ko po, pero rin po, very maalam dito sa mga ganito. Isa rin problemang nakikita po daw ay napakarami po ng variety rin po ng ating bigas. Kaya po in terms of efficiency rin po, di ba, lalo na pag kunyari drying, kailangan i-adjust ulit yung makina para sa drying. Unlike Vietnam, correct me if I'm wrong, parang 2 o 3 uri lang ng bigas ang ang tinatanim nila na palay. Yung Pilipinas rin ho ba, napakarami, ganun rin ho ba ang problema? Ganun ba ang problema natin na napakadaming uri ng bigas, ng palay, kaya mahirap rin po tayo umangat yung ating yung kumbaga siguro yung presyo. Isa po nga yan sa problema. I think nasabi ko nga sa inyo yun na pag tinignan mo ngayong 1 hektarya dito, makikita mo bardagol, yung isa ibang variety. Mahirap talaga magkaroon ng isang teknolohiya na pag-harvest something kasi ipipit mo, no? Yun, isang problema yun. Isa sa mga problema yun. Pero ina-address na ng Department of Agriculture yun. So kanilang mga variety na binibigay, isang uri lang. Pero kinakailangan mo pa rin ng mas malaking edukasyon sa magsasaka. Kasi sa Vietnam, iba kasi sa kanila yung mga mills doon, yung mga milling station, sila na yung ang trabaho lang ng magsasaka magtanim. Pag ma-harvest na yun, darating yung mga big millers, traders, sila mag-harvest, sila ang dadry, sila ang mimil. Ganun yung kaya very efficient. Sila din yung nagsasabi, nagbibigay ng extension work, na ito yung tatanim nyo, ito yung gusto namin kasi ito yung binibili sa merkado, both locally or internationally. So talagang medyo sila, yung systematic, planado
Yun ang kulang natin kasi Oh. kulang nga tayo ng pagpaplano doon sa local tsaka yung national. Kasi yung agricultural extension workers natin nasa local. Pag yung local, hindi interesado sa agriculture, mas interesado sila sa pagtatayo ng mga stadium o mga ano, di ba? Yung mga kung ano-ano lang, mahirapan talaga. Oo. Yung follow-up question ko doon, Ginoong Fermin, is nabanggit mo, sa Vietnam, maganda yung, kumbaga, may nakatokang trabaho. So, ito yung mga sasaka, ikaw magtatanim ka lang. Papasok yung mga trader, o sige, sila yung magdadry, sila yung magmimil. Pero dito po, mayroon pong nagalit po si Senator Kiko Pangilinan kasi tinatago yung mga yung mga financier na alam po natin naman sila po yung mga illegal po na nagsasmuggle, sila po yung nag-hoard, kumbaga nag-create sila ng artificial shortage para mapataas po. Hindi ho ba pwede na hand in hand itong private sector, itong mga traders ay imbis na to take advantage of our farmers, tumulong sila para everybody happy po? Ano pang masasabi po niyo dito yung sinabi po ni Senator Kiko na gusto na niya ibunyag kung sino itong mga financier na ito? We can probably ask for the benevolence, etc. But as Adam Smith, father of economics, said that by nature, man is greedy. Di ba? So, sabi nga lang, there are only two things that drives the market. Greed and uncertainty, di ba? Tama nga yung pwede natin. They can call on their benevolence, etc. Pero ang solusyon talaga dyan, you establish strong cooperatives or farmers association. Okay. Dapat yung maliliit, magkaisa sila para magkaroon sila ng bargaining leverage, di ba? Yun ang pinaka-solusyon. Kasi pag inasa mo sa trader yan o doon sa siyempre, mga negosyante yan, di ba? Kasi sabi nyo, it works in Vietnam. Inaasahan ko na sana ma-replicate po dito yan. Bakit, di ba sa Vietnam nagagawa? Kaya nila, no? Doon sa Vietnam kasi kontrolado ng Estado yung mga miller. Alam niya yung private. Kilala niya lahat yan. May listahan. Wala sila masyado yung mga cowboy na paikot-ikot, di ba? So malalaki yan. Kunyari, sabihin natin, isang like San Miguel Corporation. They can talk, the state can talk to San Miguel Corporation. Na mahala. Oh, you give a price like this, because in our calculation like that. If you don't, then we're going to go after you. Dito sa atin kasi daming mga cowboy na mga trader, yung paisa-isa lang, di ba? Paikot-ikot. Correct. Masyadong marami sila. Kulang po sa Hindi mo pagiging matutunan organized. basta-basta. So parang dapat Kaya mas pinakamabuti, mas organizein mo yung farmer para sila mismo ang kooperatiba. makipag-usap, i-leverage, pagbili ng fertilizer. Kasi bulto nila mabibili yan. Pagkuha ng makina, etc. Yun ang nga sinasabi ko doon sa mga kaibigan ko sa civil society. Parami kayong mga binabanat, ganito, ganyan. Palaging ideological, political. Pero meron ba kayong ginawa na action na talagang organisahin? Dapat yun ang labanan organisahin mo yung mga magsasaka sa baba. Yun, malaking magagawa nyo kasi civil society kayo, di ba? Correct. Put your money where your mouth is. Ito nga, di ba, sir, nanawagan na nga po si Senator Kiko Pangilinan na pangalanan na nga po yung mga sindikato sa likod na to, no? Do we have enough laws para po mapigilan ang smuggling o kailangan i-revisit po ito ng ating mga legislators? Marami pong batas. Meron ng na anti-smuggling, economic sabotage, etc. Pero ang problem natin, enforcement, di ba? Okay. Meron nga tayong, pag tinignan mo, meron tayong Philippine Competition Commission, di ba? Para Philippine Competition, its job is to go after the cartel, di ba? Anti-red tape authority. Its job is really to go to people who are messing up with the rules and regulations so that they can do their corruption or rent-seeking activities. Meron tayong economic sabotage law, etc. Ang dami na yan di ba? Ang problema yung enforcement So masasabi po natin, kumpleto tayo sa batas, enforcement yung kulang. Masasabi niyo rin po ba, I'm sure po, sir, you're privy, dahil nga po ito nakaka-spark din ng curiosity nga ito nga, para may alam po si Senator Kiko, na pangalanan na yung mga kailangang pangalanan. Would you say po, according to your intel, na yung mga kailangang investigahan ay nasa enforcement? Hindi naman. Kasi paano ba sasabihin natin to? Malalim na yan matagal na nangyayari yan So,
may ano na, ang problema sa akin, ang tingin ko lang dyan talaga, para, iba, ang ultimate solution dyan, sa akin, ang ultimate solution, para hindi mag-smuggle, i-lower mo yung taripa, pababaan mo yung production cost natin para tayo maging competitive, di ba? Kasi pag mababa yung taripa, there is no reason why I should smuggle. Kasi pag mataas ang taripa, kikita ako, di ba? Pag mababa yan, if I, because of the fear that I might get caught, bakit ako mag-i-smuggle, di ba? But ang kailangan nun, gawin mong productive yung magsasaka mo para kahit pumasok yung mga, ito yung medium term mo, pumasok yung mababang bigas, kaya nila mag-compete. And hindi sila makakompete, yun nga, pag hindi mo consolidated ang lupa mo, pag hindi organize ang magsasaka mo, and then you do not make accountable the people who are in charge of doing this. Kasi sa Vietnam, ganito sa Vietnam, yung local government, headed by a Communist Party guy, meron siyang vice na technocrat na economic. And they're asked by the government, the National Party, to come out with targets to attain. Kasi ito yung binigay, parang korporasyon. You know? Bigyan kita ng resources, you get all the people that you want, you come out with the plan. But at the end of the day, there is a target, and if we don't meet the target, we will kick you out or we will not promote you at all. Walang ganun sa atin Di ba? Walang accountability Walang accountability. Diba? Pero Sir Fermin, ito, yung last question ko na lang po. Kaya po itong technical working group ay binubuo kasi nga daw, baka po magkaroon na naman po tayo ng problema sa pag-aangkat po ng bigas. Do you see na magkakaroon po ng problema sa pag-aangkat, sa presyo? Siguro walang problema sa pag-aangkat, pero again, yung presyo. Ano na ba ngayon ang world market pagdating po sa presyo ng bigas, ang world market bumababa, tumataas, naghihigpit ba ang supply? Paano po tayo pagdating po ng panahon na hindi po ani o hindi po harvest season? Magkakaroon ba ng kakulangan? Lahat ng mga economists, international economists on rice economy, malaki ang surplus ngayon, lalo sa India. So, they're saying that this year or even next year, malaking surplus sa global level. Kasi inopen na ng India. So we will not have an increase in prices this year or early next year or something like that. So ang problema natin, nagde-decline nga yung prices, yun na naging problema ng Department of Agriculture kasi nga bumababa yung presyo ng palay farm gate price, di ba? Kasi mababa yung presyo ng bigas, pinababa naman ng mga trader yung pagbili ng palay. So walang problema ngayon na nakikita yung mga, these are reputable international agricultural economists na nakikita. Ang problema ngayon, how are we going to respond dito sa period na mababa yung, parang petrol di ba? Yeah. Bumaba yung petrol. So how do you respond to that? Di ba? Kasi sasaktan yung magsasaka natin So yun ang dapat mong gawin yung strategy. Anong pag-respond ngayon dyan sa yan? Should we raise the tariff? Okay. Should we Back to just 35%. make sure that imports do not arrive during the harvest season? Correct. Or how do we increase our productivity? Yan yung problema, kaya hindi ko malaman bakit kinakailangan mo ng technical working group. Patagalin pa niya ang proseso di ba? Ayun na nga. Tayo parang isip-isip tapos nag-analysis paralysis. Analyze tayo ng analyze tapos hindi naman tayo makagalaw. Ako maraming salamat po Sir Fermin sa ulitin po. Sana po gumanda talaga po yung yung sitwasyon ng ating mga magsasaka. Talagang napabayaan na po talaga sila, na pag-iiwanan na talaga. Maraming salamat po muli Sir Fermin sa ulitin. Ayan And po. happy Valentine po sa inyo ulit. Same to you po. At ang oras, alas 9:26 na po ng umaga. Sa aming pagbabalik, makakausap naman po natin si Dr. Marjorie Isabel Chan. Siya po isang pediatric rheumatologist. Ayan, kung kayo mga nanay, mga tatay nakikinig, tingnan niyo mamaya meron na palang yung mga simptomas, yung anak niyo may mga rayuma na. Sa pagbabalik po yan ng ASPN. Sa palagay nyo? Oras! Alas 9:28 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya si Dr. Marjorie Chan. Siya po isang pediatric rheumatologist mula po sa Makati Medical Center. Magandang umaga po, Dr. Marjorie. Welcome po sa ASPN. Good morning, Doc.
Hi, good morning po, Miss Pat, Miss Ricky, and good morning po sa lahat ng viewers. Oh, yeah, very bata. Si doktora, mukha ka talagang juvenile pa. Oo nga, yung mga cameraman natin, doktore, mga cameraman po namin, ang laki ng ngiti, oh. Mga binata. Nako, okay, doktora. Kasi nga, syempre kami, no, alam namin, rayuma, naririnig namin lang yan sa mga lolo at lola namin. But maybe you can explain to us, what is juvenile idiopathic arthritis or juvenile rayuma, kung if that's simpler. May difference bang arthritis sa rayuma? Please enlighten us, educate us po. Okay. So, yun po yung challenge sa amin, no, as pediatric rheumatologists, because syempre, as what all of us know na arthritis or rayuma is just for our lolos and lolas, para sa mga lolo't lola natin. Kasi nga dahil dala ng katandaan. But I just want to inform everyone for the knowledge of everyone na meron din po ito sa bata. So, unfortunately, meron din mga batang nakakaranas ng arthritis. So, to answer your question po, if rayuma and arthritis are the same, yes, they are. Okay. So, rayuma is the, syempre, Tagalog term and arthritis is the medical term, no? So, it's basically an inflammation of your joints, yung mga kasu-kasuan po natin. So, yun ang namamaga or masakit kapag po merong arthritis. Now, we call it juvenile idiopathic arthritis because juvenile, of course, sa bata po siya nakikita. And then, idiopathic because the cause is really unknown. So, wala pong may alam kung paano nakukuha ng mga bata or paano namamana ba to or nakakahawa ba to. So, wala po talagang may alam. No? Even studies or journals will tell us na wala talaga. It's idiopathic, unknown origin. Wow, that's what it means pala. O kung wala pong nakakaalam kung ano yung dahilan nito, wala rin pong solusyon? Wala rin po tayong makukuhang gamot or remedy? Well, may solution, may treatment, but there's no cure. Kasi alam There's no natin, cure. Oh. yes, treatment and cure are two different things, no? So, it's a lifelong illness, but it doesn't mean naman na debilitating for life. Okay. So, it's like basically your hypertension. Now, once you have it, you need to drink maintenance medications to control the disease. So, that's our goal in pediatric rheumatology for our patients with JIA. Kailangan kontrolin ho yung sakit. So how do you control it nga, doktora? Ano po yung mga gamot? Hilot-hilot ba yan? Kailangan ba ng pain reliever? Okay. So, in general, syempre, we start with yung basic non-steroidal anti-inflammatory drugs. Yung pong naririnig nating ibuprofen, Phenamic, yan, for pain, yes. Or sometimes paracetamol sa bata, effective din po ang paracetamol for pain. But of course, treatment ng mga batang merong JIA, as we call it, is step ladder po yung approach. Meaning, magsa-start tayo sa step 1, may mga batang magre-respond, may mga batang hindi. So if they're non-responsive, we go to step 2. So next would be your steroids, and then pataas po ng pataas sa ladder yung treatment natin. Yes. So, doktora, ano ba yung mga simptomas na natin na para masabi nako baka yung anak ko merong rayuma or may arthritis. Normally ba ito ba ay nagma-manifest sa mga kasing toddler ba yan or medyo mga teenagers na? How young? How young is your patient at average that suffer? Okay. So, yung mga JIA po kasi, ang difference niya from the adult arthritis or adult rheumatoid arthritis is marami siyang types, no, sa bata. Now, the most general is 1 to 5 years old nakakaranas na po ng mga yes. The challenge lang in this age group is to determine anong type of JIA ang meron siya. So marami rin po kasing causes of arthritis. So we really have to be sure, since this is a lifelong illness, we really have to be 100% sure na yun ang diagnosis sa pasyente. So basically, they complain of joint pain. Particularly, pinaka-common po niyan, sa knees, sa tuhod. Masakit yung tuhod. And you will be surprised,
kids, they really say na masakit yung tuhod ko, masakit yung legs ko. So, that's the time na sometimes initially isipin ng parents na dahil malikot, malaro. And then eventually, makikita may pamamagana ng tuhod, no? Minsan, gigising sa umaga, di na makalakad. So that's the time po that they go to the clinics and to seek for consultation. I think that's the most common symptom na dapat pag nakita nyo na to ay magpakonsulta na po tayo. So ano yan, no? Parang more or less sa mga matatanda, yung mga joints, no? Pero yun na nga, ngayon lang, mga bata na masyado ang... wala bang connection ng diet dyan? Yung, alam ko uric acid kasi nga, yung mga munggo, yun pinagbabaw. May connection ba ang pagkain ng maraming munggo sa rayuma? Ang uric acid sa rayuma? Kasi kasukasuan yun eh. Opo. So, actually, wala po. Wala talagang basis. So, kahit po yung mga pasyenteng may gout, as I think you're pertaining to gout, no? Yung munggo and the joint pain, wala po talaga silang direct scientific correlation. So talagang walang kinalaman si munggo sa ating mga Buti joint na lang, pain. okay. So gusto nating pabulaanan yan, no? I think lahat naman kasi sinisisi ang munggo. Galit na ang munggo sa atin. Kasi wala po siyang kasalanan dyan. So pwede pa rin pong kumain ng munggo. Okay. Crave tuloy ako ng munggo patpi na may kanin at patis. Ito po. So, since nangyayari po itong rayumang ito nga sa mga bata, no, paano po namin as a parent, madedetermine talaga, makaklasify na, teka lang, ito ay rayuma. Ano po yung mga tests na ginagawa ninyo? Halimbawa, kung kami man ay dumulog sa inyong mga clinic, sa inyong mga ospital, or paano ko rin maisip na baka naman growing pains lang to? Kasi minsan uso yun, di ba? Kaya hindi ko rin alam, baka ito ay muscle pain lang. Ano po yung particular test na ginagawa po natin? Okay, so that's a very good question, no? So, with JIA po, as compared to your growing pains, actually walang specific test for JIA, unfortunately. Walang one test that will determine automatic JIA to. So, some findings lang po sa ibang lab test may suggest, but not confirm yung diagnosis, no? Some patients will have an increase in your inflammatory markers. Yun po yung tinatawag nating ESR-CRP, kung na-encounter nyo na siya. And then sa CBC naman po, may ibang pasyente, pwedeng tumaas ang WBC at platelet kapag active po yung illness. But it doesn't mean naman na kapag mababa, walang JIA. So it's really more of a clinical diagnosis. Yes, assessment. And then, supporting lang po talaga yung mga lab tests natin. Is it already, Doktora, I was wondering, is it already becoming common, itong JIA? May study ba kayo, like how many, if the young ones below 18 are suffering already from JIA? Meron na ba tayong ganyan? Kasi nga, ngayon ko lang na-realize na pwede pala yung mga bata, no? So is it becoming popular? Actually, Miss Pat, marami po talagang pasyente na may JIA, na children with JIA. It's just that yung awareness of it, hindi ganun kataas. Correct. So, underreported siya sa ating bansa. Sa ibang bansa, may mga studies po, it says na around 30 to 50% out of 100,000 children, they manifest with this illness, no? So, nare-report sa ibang bansa. But unfortunately, in the Philippines, wala po talaga tayo, underreported po yung mga pasyente natin with JIA, yes. Okay. Ano naman po ito, yung JIA, sakop ba yan ng PhilHealth? Sakali lang, no? Mga may magulang dyan na nakikinig sa atin ngayon, tapos magpapatingin. Kasi sabi mo nga, although ladder yan, di ba, depende na sa gravity ng kanilang kondisyon. But is it covered by PhilHealth, just in case? Actually, Miss Pat, yung ating, kasi when we use our PhilHealth benefits na for the treatment of JIA, nandun na tayo sa around step 2 or 3 of the treatment. So, meron po tayong tinatawag na biologic
infusion. So nag-i-infuse tayo through IV ng gamot to control the illness, no? And fortunately enough, kino-cover po ito ni PhilHealth. Ayun. Oo. Kaya po, important din po sa amin na lagi pong paalalahanan yung mga magulang na make sure, since this is a chronic illness, no? Yeah. Lifelong illness, make sure yung ating mga benefits active, di ba? At any point in time, pwede po tayong ma-admit, pwedeng mabigyan ng mga mas matataas na gamot. So para makatulong din po para sa expenses, because treatment of JIA, pag dumating na po tayo dyan sa step 3, step 4 na biologic treatment, mahal po. Very expensive din sila for the patient. Kaya yun po yung nagiging one of the burdens of the disease. It's the control of the disease, yung financial burden ng disease. So kaya po, as much as possible, we advise na kung makakatulong ang gobyerno natin, we maximize that help, no? Sa kaya naging dapat kumbaga yung ating PhilHealth payments on time para hindi po tayo magkaroon problema. Ayan, ako sige po, Doktora Michelle. Nakakalungkot, no, na sabi niyo nga, no, hindi lifelong na, lalo na kung bata ka, 'di ba? Wala pang gamot. Wala pang gamot. So forever ka na under medication. But you said nga it's not debilitating. Yun na lang kagandahan, no, 'di ba? Kumbaga, may lunas. Yun ang mas importante, may lunas. Maraming salamat po, Doktora Michelle. Thank you very much for a very informative discussion on juvenile idiopathic rheumat, JIA, arthritis, sorry. Rayuma na lang. Rayuma na lang sa Tagalog. Maraming salamat Rayuma po. sa bata. Rayuma sa bata. Ayan po si Dr. Marjorie. Thank you very much po, Doc. Thank you very much po. Thank you very much. Good morning. At ang oras, alas 9:40 na po ng umaga at magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay niyo? Oras! Alas 9:43 na po ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita. Ricky Girl, take it away. Ihaharap po ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Panfilo Ping Lacson ang draft Blue Ribbon Committee report ukol sa Flood Control Fund investigation. Sa oras na makakuha siya ng 11 pirma o lagda. Ayon kay Lacson, ipinadala na rin niya ang report sa minority bloc na nagdesisyon naman na isantabi ito. Inirekomenda sa report ang legal na hakbang laban kina Senator Francis Escudero, Jinggoy Estrada at Joel Villanueva dahil sa pagtanggap umano ng komisyon mula sa flood control budget. Pawang mga miyembro na minorya ang tatlong senador. Oras na makuhaan niya ng ang 11 pirma, isusubitin na po ang report sa Bills and Index. Oras na maipasok po ito sa calendar for ordinary business, iharap niya ito sa plenaryo para ma-sponsoran na. Ayon naman kay Senator Robin Hood Padilla, hindi lalagdaan ng minorya ang draft report dahil may sarili umano silang report. Susunod din niya siya sa instruction ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na huwag suportahan ang ulat. What P? He needs 11 signatures, di ba? Tingnan natin kung sino Makukuha pipirma kaya dyan. niya? Yun na nga eh. Siyempre, parang very, sila protective of their own eh, di ba? course, Can't oo. blame them, but sabi nga nila, dapat mangibabaw ang pagmamahal sa Tama bansa naman. kaysa sa mga kaibigan. Of At sa course. ibang balita, sa ating World News, inirekomenda ng Department of Interior and Local Government, hindi naman to World News. Oo nga eh. Again, ulit. Take two. Inirekomenda ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa Malacanang ang pagsibak at pagsasampa po ng kaso laban kay Bureau of Fire Protection Director General Jesus Fernandez at 39 opisyal nito dahil po sa pagkakasangkot umano sa multi-billion peso kickback scheme sa pagbili po ng fire extinguishers. Kinunpirma rin po ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na tuloy pa rin ang operasyon ng sindikato sa loob mismo po ng Bureau of Fire Protection o BFP sa kabila ng mga mahigpit na hakbang na ipinapatupad. Ayon po kay Remulla, bagamat sumunod sa direktiba ng DILG ang mga opisyal at tauhan ng BFP tungkol sa pagsusuot ng body camera tuwing magsasagawa ng inspeksyon sa mga establishmento at sa pagbabawal sa pagpasok sa anumang transaksyon sa mga kumpanya ng fire extinguisher, nagawa pa rin po ng mga ito na baligtarin ang proseso.
nauna na pong ibinulga ni Remulla na kumita ng 15 billion pesos kada taon ang mga tiwaling opisyal ng BFP dahil sa pangungutong sa mga may-ari ng mga establishmento. Ayon po kaya Secretary John Vic, hinihintay na lang niya ang desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagsigbak kay BFP Director Jesus Fernandez. Alam mo bakit? Kasi I was watching the news yesterday. Mismo daw pamangkin niya naging biktima ni Secretary Kaya John pala, I Vic. was about to say, bakit parang may beef, personal beef si Oo, Senator John kasi Vic? yun na nga, parang, I don't remember na masyado na story, parang pinilit yung kanyang pamangkin na bumili ng 2 extinguisher na tig 15,000. Wow. So, parang Tig 15,000, Oo, yung ang isang Oo. extinguisher, so 2 yon. So, La- 30,000. Magkano lang ang 1,000. extinguisher, di ba? Parang 1,000. gano'n, ha? Oo. So, basta yun ang naalala ko. I'm not sure about the price. Basta I remember Secretary John Vic lang saying na talagang he's going to pursue this to the end kasi nanggigigil talaga siya. Oo, Kasi kaya pala. ilang beses na nila sinubukan na, di ba, supuin na yan yung mga pangungotong, yung mga overpriced na mga fire extinguisher. Oo. Tapos yun na nga, nabiktima yung kanyang Kaya pamangkin. pala. I was just about to ask you Oo, nga, that's bakit the ganon? story. That is the behind the scenes. That is the behind. You know, my Marites says. Nako, kaya ingat-ingat po kayo sa mga Oo, hindi nyo kokotongan. alam, Hindi di nyo ba? alam, di ba? Oo. Sabi ko Oo. naman, ang ano rin naman, sa Cavite pa yun, ha? Sa Cavite pa talaga. Oo, yung Oo. negosyo ng pamangkin niya, sa Cavite. Sabi ko, ano kaya apelyido ng Baka hindi pamangkin? nga nila alam na niya Remulla, Baka no? matay. Kaya sabi, ay, lokohin natin to. Wala naman siyang koneksyon kay, kay Secretary John Vic. Kaya siguro, nagsumbong si pamangkin. Of course. Tito! Di ba? Tsaka siyempre, pag pamangkin ka, bata ka pa, bago ka Oo. negosyante. Oo, correct. Every Kaya nga. centavo counts. Kaya- Pag halimbawa, bumili ako nung last holidays ng 10 fire extinguisher, Oo. may discount pa yan. Siyempre, 900 na lang kapag depende kung Oo, wholesale oo, price wholesale. yan. Oo, Kaya yan, kaya- ang laki, 15,000. Parang gano'n, Isipin I'm mo- not sure. Oo. Basta yun, kaya nanggigigil si Secretary John Vic kasi Oo. yung pamangkin niya ang naloko. Oo, grabe. Ayun. Ayan. Okay. Ingat po tayo. At Oo. ito naman, iniulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS na nakitaan ng ash emission ang summit crater ng Canlaon Volcano. Ako, nakita ko rin po yan kanina 12:50 ng madaling araw. Tumagal ang ang naturang ash emission ng 17 minutes. Ayan po, makita niyo po sa inyong mga television screens. Ayon sa PHIVOLCS, umabot sa 300 meters mula sa crater ang taas ng emisyon. Nilinaw naman ng PHIVOLCS na nananatiling nagkataas ang alert level 2 sa bulkan. At kahapon, nakapagtala ang PHIVOLCS ng 11 volcanic earthquakes at hindi bababa sa 1,118 tons ng sulfur flux. May naobserba rin ground deformation. Pinapaalalahan naman po ng PHIVOLCS ang publiko na bawal pumasok sa permanent danger zone ng nasabing bulkan. Ito na ngayon ang world news. Totoo na to. This is the Totoo truth. na, this is the truth. Nagbabala po si Taiwanese President Lai Ching-te. Parang restaurant to, no? Yung yun. Leching, pero Masarap. Lai Ching-te, oo. Sa ibang mga bansa sa Indo-Pacific region na sila po ang magiging sunod na target ng China sakaling makuha ng Beijing ang Taiwan. Isusunodaan niya ng China ang Japan, ang Pilipinas at iba pa. Kaya kanya? Naku, Kaya ba niya? naku, ah. Kasabay nito, iginit po ni Lai na kailangan palakasin ng maigi ng Taipei ang mga depensa nito. Kumpiyansa umano siya na aprubahan ng Taiwanese legislature ang karagdagang $40 billion po na budget para sa mga kagamitang pangdepensa kabilang ang mga armas mula sa Estados Unidos. Binalaan po ni Chinese President Xi Jinping ang Washington laban sa pagbebenta ng armas sa Taiwan. Sinabi naman po ni Lai na susuportahan ng Estados Unidos ang Taiwan. Kinundena ng Beijing ang pahayag ni Lai at tinawag itong peace disruptor, crisis creator at war instigator. Tor. Oo, malakas. Inaangkin ng China ang Taiwan bilang bahagi po ng kanilang teritoryo. Nagbantay itong gagamit ng puwersa para isailalim sa kontrol nito ang isla. 'Di ba 'yun ang sinasabi nga ni ni Professor Ana sa atin kahapon na kaya gustong sakupin nga 'di ba ng China ang West Philippine Sea kasi nga 'yun yung nila yung pagko-conquer ng mga bansa. Oo. So like Taiwan, yung sa atin rin. Pero hello naman,
mukha ba tayong Chinese? Parang Polynesian tayo na Polynesian. Di ba? Pero on the other hand, maybe we have to take it with a grain of salt also. Kasi syempre, naghahanap ng kakampi ang Taiwan. Ang Taiwan. So, pwede rin, mag-ingat lang tayo sa mga balita, di ba? Yung fearmongers nga, di ba? Yes. Para, naku, Pero teka lang, tinuwa, kami dami naman nilang yung pera, no? susunod. $40 billion Oo. para sa kanilang defense, budget. Ano pang balita mo, Ricky? Samantala po, ito malungkot na balita dahil ito nakita ko rin kanina. No? Ito, international news din ito kasi kahit po international vloggers at mga influencers, binabalita na isang 51-year-old na food vlogger naman na si Emma Amit ang namatay matapos umanong kumain ng nakalalasong devil crab na kanyang niluto sa gata at ibinida sa vlog na umabot sa mahigit 30,000 views. Makaraang kainin, ayan siya, nakaramdam siya ng matinding pananakit at hinimatay. Namatay siya matapos ang 2 araw sa ospital. Alam mo, Patpi, kahit si Perez Hilton, yung sikat na influencer sa Amerika, binalita rin to kanina. Nagpaalala mga otoridad na kung na iwasan kumain ng mga hindi kilalang lamang dagat. Kaya nga Oo naman. At iwag isugal ang kaligtasan para sa social media content. Samantala, nagluluksa ang komunidad ng College of Veterinary Medicine matapos pumanaw ang 4th-year veterinary student and wildlife rescuer na si Kyle Tablon dahil naman sa tuklaw ng banakon o king cobra. Naku! Yan Oh kasi my God, pa-content pa kasi. Naku! Habang sinasagawa mo na ito o nito ang pag-rescue ng ahas sa isang komunidad, aksidente itong natuklaw ang gwapong bata. O nakita mo? Gwapong bata, Bilang wildlife rescuer and rehabilitator, naging kilala siya sa walang takot na pagsagip at paghawak ng mga makamandag na ahas, partikular na ang king cobra. Nakakalungkot pong balita. Ito so venomous, di ba? Tingnan mo, naisugod pa ito Oo. sa ospital pero pumanaw din. Makaraan ng ilang araw, grabe. Kaya, Grabe. wag mo pa rin tuksuin ang kalikasan talaga. Correct, no? oo. Tsaka Don't challenge it. Oo, lalo na pag alam mong ganyan, di ba, king cobra, na talagang matindi yung venom niyan, pag ikaw ay natuklaw niyan, nako, talaga. At saka, yung ilang years ago ata, pinag-usapan namin to, yung antidote for that, parang iilan lang. Tapos it's so... Kumbaga, kunyari nangyari sa Metro Manila, wala ata dito sa Metro Manila kasi nandun sa probinsya kung saan marami nga ang natutuklaw. So very scarce rin yung antidote for mga snake bites like that. Kaya, Dapat okay. huwag maging kampante, no? Ako, I don't mind na matuklaw ni Paolo Abelino. Pero baka tuklawin ka rin pabalik, parang ito. Sana! Ang pogi-pogi ni Ay, Paolo. magsiselo si Piolo. Hey, Piolo, di bale, ano naman siya hindi siya seloso si Hindi. Piolo. Akala ko sasabihin mo si Kim Chu, magsiselos. Si Piolo. Ito na ating showbiz pa si Paolo Avellino, ipinadampot ang mga stalker na nakuhaan siya at ang kanyang bahay. Nako, nakakatakot ito. Umabot na po sa sukdulan ang pasensya ni Paolo Avellino matapos makaengkwentro ang 2 taong di umano'y pabalik-balik sa labas ng kanyang tirahan at kinukunan siya at ang kanyang bahay ng larawan at video paulit-ulit. Sa isang post sa kanyang ex na dating ang Twitter, ibinahagi po ni Paolo ang larawan ng 2 tao. Ayan, kung nakikita nyo po, yan po yung 2 mga stalkers ni Paolo. 2 taong umano'y nakabantay sa labas ng kanyang bahay ilang araw na sunod-sunod. At sinabing kung ginagawa yon sa kanya, patas lang na ilantad din niya ang kanilang mga muka sa social media. Hindi direktang binanggit ni Paolo kung ano ang eksaktong motibo ng 2 ito, ngunit ayon sa mga ulat, nakausap na rin ang mga ito na pulis at posibleng inireklamo ang kanilang ginawa dahil sa paglabag sa pribadong espasyo ng aktor. Agad naman po umanito ng reaksyon sa mga netizens at mga fans, kabilang na po ang mga sumusuporta sa love team nila Kim Chu at Paolo Avellino. May ilan na po nagpakita ng pag-aalala sa kaligtasan ni Paolo, habang ang iba naman ay nagpahayag ng suporta at panawagan na igalang ang privacy ng mga artista kahit gaano pa sila kasikat. Iba na yun talaga yung parang stalker, nakakatakot yun di ba? Minsan, di mo alam kung may krung-krung pala yun. Akala ko naman fan lang. Ayun pala hindi. Kung araw-araw ka naman nandun, hindi mo rin alam. Baka parte ng sindikato. Kinukunan, ang tawag dyan, casing eh. Casing, correct. Kinikasing na yung bahay niya, di ba? Bidig na kanyang Pwede routine. rin nakawan, di ba? Diba? So, tama, I think tama lang yun. Mang-kidnap or whatever. Kasi mukha naman mabait si Paolo, Papa Paolo. Hindi naman siya para And yung fans niya. I know Paolo, he really values his privacy. So, yung mga ganyan, talagang siguro pag isang araw, pagbibigyan mo, baka siguro gusto lang makakita, masilayan siya. Tsaka artista Pero kung more than one day,
Oo, Kung tapos two, pinipicturan pa, pipicturan. hinahouse casing. At Matatakot bakit ka rin. nakatakip ang kanila mukha? Kung fans ka, Paolo, can we take a picture? Tsaka diba, magpa-picture tayo, pa-autograph. Oo. Ay, nako. Nako. Yan. At ang oras, alas 9:55 na po. ESPN pa rin tayo, ang sambayanan, pinusan natin. Ito, dahil nga sweldo, kaya tingnan mo yung ngiti namin ni Ricky. One more, Ricky, ngiti. Giting panalo. Giting mayaman. Sa Lunes, wala Wala na naman. One day millionaire lang tayo. Kasi nga dahil sweldo day ngayon at Friday, kaya easy lang po ang aming katanungan. Anong mga bonggang-bonggang pagkain ang pagsasaluhan ninyo ngayong weekend? At bakit? Ako nga, Chinese, Chinese gusto ka. ko. Kasi gusto ko may salted fish fried rice. Ang sarap ng fried sweet and rice. sour pork. Sarap. Pork. Sweet and sour pork. Diba? Tapos pwede na rin siya siomay-siomay. Oh, siopaw. Hakaw-hakaw. Oh, Siopaw-siopaw. diba? Diba? Kasi masarap ang Chinese food pag sinasaluhan eh. Family Pero style gusto ko talaga kasi yung yun. sabaw din. Yung laureata, no? Oh, laureate. Diba? Sarap Oo, niyan. naku, sabaw, hot and Oo, sour soup. ay, favorite ko yun. Or chicken Hot and corn sour soup. Naku! Oo, pero mamaya mukhang ililibre ko yung mga sina Jovi sa sisig ng Sisig. Pampanga. Ay, uy, kay Milas ka pumunta. Kay talaga? Milas, oo. The best sisig and the best Talaga? chicharong Oh, bulaklak. Jovi, narinig mo yan ha? Ikaw na in charge. Ako Oo. na bahala dahil Oo. chiching tayo Tsaka mamaya. yung tokwat baboy ni Aling Milas, the At best. Aling Milas. Oo, Tandaan mo yan, Aling Jovi, Milas, ha? the best Ang ating- chicharon. Ang ating napakagaling na SP dito, second Ayan. producer. Basta, ayan ang recommendation ko. Chicharong Chicharon. bulaklak, Oh. sisig, Naku, at puro baboy. tosino, Ba't puro tosino baboy? at pako salad. Ayan, Ayan, yan ang ano mo, sa pako salad ako. Ha? Putok-batok dahil putok ang aming mga bulsa dahil sweldo ngayon. Yes, dahil very generous kami ni Patty sa mga nagmamahal sa amin, di ba? Okay! Ayan, sabi sabi basahin niya. na natin. Sabi ni Angelo Santillan, you don't have to spend a lot para maging bongga. Ang handaan, ang real secret ingredient ay yung love and care na sinishare natin. We're labing-labing. Ayan, basta't masaya at thoughtful ang pagsasama, any meal becomes special as Tama long naman. as it's with your loved ones. Tama Agree. naman. Diba? Agree na Maski agree. natuyo yan o sardinas, kakadel mo naman Oo, sila or nagsusubuan oo. kayo. Wow! Nagsusubuan. Ay, pero alam ba, nag-crave ako sa munggo. Ang tagal ko na hindi nakakakain ng Munggo with tinapa or chicharon bits. Lagi Nako, lagi ang may sarap. putok-batok lagi pag si Patty ang Siyempre, kausap. kaya tinuwa ko, putok na putok. Ito na sabi ni Trixie Joy Reyes, kahit simpleng salo-salo lang, basta kumpleto at magkakasama, sapat na yung tawanan at kwentuhan. Habang kumakain, yan yung nagpapabongga sa kahit anong Agree handa. naman ako dyan. Sabi naman ni Gerald Nonales, ngayong weekend, seafood boil. Aba, Ang sarap masarap na. rin yan, seafood boil. Ang Oo. pagsasaluhan namin kasama ang hipon, Yun. alimango, tahong at mais na may garlic butter sauce. Pinili namin ito para mas masaya ang bonding habang sabay-sabay kumakain at nagkwekwentuhan. Dagdag na rin po ang carbonara at Grabe. mango graham cake bilang reward Kompleto talaga. matapos nakakapagod na linggo. Uy, seafood boil? Good Para idea. masarap ano, yung crabs. Gusto ko Crabs, yan. tapos yung hipo, tapos Oo. magbabalat ka, tapos Oo. nagkakamay ka sa Naku, mainit na sarap kanin. yan. Tapos may malaking baso ka ng Coke na maraming yelo na dumidikit yung yelo dito sa ilong mo. Teka lang, gusto na umuwi ni Joy Me. Bakit ka ba nagmamadali? Bakit ba? Sinasaya namin yan. Sabi ni Priya Bugawisan, kung ano lang meron, yun lang po. Oh, sabi ni Rick Hyle Ibarrientos, sushi! Para may iba naman, social California sushi, tuna maki, ano pa ba, spicy Diba? tuna sushi. Oh, diba, sushi ulit, sashimi. Sashimi. Ayan. Okay, bago kami magpaalam, greetings muna tayo. Good morning po at happy birthday po kay Brother Roland Andrade from the District of Manitoba, Canada. At happy birthday rin po kay Mark Vincent Banag, the third ng Matandang Balara, Quezon City. Happy birthday ulit sa aking cousin, Buji Kwek from Alabang. Happy birthday, Marlon! Happy birthday, Marlon! At dito sa ESPN, mahalaga po ang inyong palagay, mahalagang bahagi yan ng paghahanap natin sa katotohanan. Kaya sa bawat issue na papanahon, parte kayo ng diskusyon. At tandaan, ang buhay ay hindi patagalan kung hindi pasarapan, maski na putok-batok na yan. Kaya sulitin mo, nag-enjoy ka. tawanan niyo ang problema. Mag-food trip ng masarap, gumala at gumawa syempre ng masasayang alaala. Ayan, kaya tutok na kayo next week, Monday. Wala na, malungkot na kami ni Ricky sa Lunes dahil ubos na ang aming sweldo sa, sa palagay niyo. Ano sa palagay nyo? Okay. Happy weekend, everyone!
money and ha. Naku, Magtipid. matraffic ngayon. Oo, ay, Tipid-tipid. naku, Oo. oo, maraming may date. Maraming my date. Happy Hearts Day! We love you! We love you. 3 times a day. Ay, alam mo yan. Jamie Santos, hello. Jamie Santos, 3 times a day. 14344. Bye-bye!